Marco Reyes. Hinahanap mo ako? Hanapin niyo ang ginoong iyon. Hoy, Gino! Gino! Oh, sino ka ba? Anong gusto mo? Ginoo. Buntis ako. Buntis ka? At ano ang kinalaman ko doon? Ang bata ay sa iyo. Sa akin? Babae. Huwag mong subukan yan sa akin. Marami na akong nakilalang manloloko, kaysa sa nakita mo sa buong buhay mo. At saka, tumalikod na ako sa mga babae. Ikaw. Ano? Aatras ka na agad? Ikaw. Ikaw ba talaga si Sofia Garcia? Hoy, hoy, hoy. Per. Swerte mo talaga, Per. Hoy, tigilan mo nga yung paghila sa akin. Ginoo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan na panagutan mo ito. Kailangan mo lang sumama sa ospital at pirmahan ang mga papeles. Sige. Ay, naku. Siya. Totoo pala ang sinasabi niya. Hintay ka lang dyan. Pagkatapos mong pumirma, wala ka ng pananagutan. Makinig ka. Pinag-isipan ko na ito. Kung talagang akin ang bata, pananagutan ko kayong dalawa, pangako ko. Pananagutan. Paano mo yan pananagutan? Sa paglalagay ng ladrilyo. Ha, Ginoo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Binibining Garcia. Kailangan lang niyong dalawa, sa form na ito, ay pumirma, at pwede na tayong magsimula. Pinag-isipan ko na ito. Kung talagang akin ang bata, pananagutan ko kayong dalawa, ikaw at ang bata. Binibining Garcia. Ha? Pakibigay mo ito sa lalaki sa pinto. CJ. Ikaw ba si Marco Reyes? Oo, Pakipirma ang mga papeles na ito. sige. Ano? Magpapa-abortion siya? Hoy, Gino. Wala ka kundi isang manggagawa sa konstruksyon. Siya si Binibining Garcia, ang dalagitan ng pamilyang Garcia sa lungsod ng Tanaw Dagat. Pirmahan mo na lang kapag sinabi niya. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras namin. Ano naman ang masama sa pagiging manggagawa sa konstruksyon? Ang mga manggagawa sa konstruksyon, kumikita ng marangal. Marangal ang lahat ng trabaho. Walang antas, di tulad ng ibang tao. Na humuhusga sa iba base sa damit, hindi sa ugali. Tingnan mo, Ginoo. Hindi kita minamaliit. Ang punto lang. May kasintahan na ako. Ang nobya ako ng anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Tanaw Dagat. Ikaw, ikakasal ka talaga sa walang hiyang iyon? Kasalman ako sa kanya o hindi. Kapag nalaman nila ito, hahabol sila sa iyo. Kaya, huling-hiling ko sa iyo. Gagampanan mo ba talaga ang responsibilidad sa batang ito? Dahil tinanong mo, sasagutin kita muli. Ikaw, at ang bata. Ako ang bahala sa inyong dalawa. Ibaba mo ako. Simula ngayon, tandaan mo. Kapag buntis ka, huwag kang lalabas na naka-high heels. Wala kang pakialam. Kaya sa tuwing magsusuot ka niyan, kargahin kita. HMPH. Kaya, saan mo gusto pumunta?
Ihatid mo ako sa bahay. Naku, Sofia, nasaan ka ba? Si Ginoong Cruz. Matagal ka nang hinihintay. Oo, Sofia. Si Ginoong Cruz, narito para pag-usapan ng mga plano sa kasal. Handa siyang mag-alok ng 10 milyong dolyar bilang regalo sa pagpapakasal para malutas ang aming pamilya sa agarang krisis sa pananalapi at tulungan tayo sa mahirap na panahong ito. Gayunpaman, may isa siyang kondisyon. Naku, hindi naman talaga ito malaking bagay. Ang kondisyon ni Ginoong Cruz ay simple. Gusto lang niyang kayong dalawa ay magkaroon muna ng pagsubok bago ang kasal. Imposible. Diyos ko, isipin mo, makakaranas ka ng pagsubok bago ang kasal kay Ginoong Cruz. Ano? At parang mababa pa sa'yo yun? 10 milyong piso ang regalo sa pagpapakasal na pinag-uusapan natin. Nakakagalit. Ang pamilya Garcia ay nasa huling hininga na. Bilang miyembro ng pamilyang ito, dapat handa kang magsakripisyo para dito. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito. Kumusta, Ginoo at Ginang Garcia? Ikaw, sino ka? Ako si Marco Reyes. Ako ang boyfriend ni Sofia. Narito ako ngayon, dahil buntis si Sofia. At kailangan na naming magpakasal. Ano nung sinabi mo? Diyos ko, Nanay, tatay, nagbibiro lang siya. malamang nandito lang siya para lokohin tayo. Ikaw, hindi lang pangit ang biro mo. Masyado kang matanda para sa kanya. Hindi mo ba alam ang kasabihan? Pwede kang kumain ng mali, pero hindi ka pwedeng magsalita ng mali. Eksakto, tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Tingnan mo yung mukha mong gusgusin. Paano ka magiging karapat-dapat sa aming anak? Hoy, Ginoo, umalis ka na lang. Sige, aalis na ako. Ingat ka. Kapag nakauwi na ako at nakahanda na ang lahat, babalik ako sa ibang araw para magharap ng formal. Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ang babae ko ay hindi para sa isang probinsyanong tulad mo ang makialam. Lumuhod ka at gumapang sa pagitan ng mga hita ko. O tatapusin kita. Sino ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa lungsod ng Tanaw Dagat, ang pamilya ko, ang mga Cruz, ang batas. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Pinaghirapan ko ang lahat ng taong ito para linangin ang isip ko. At pinipilit mo akong sirain ang aking pangako? CJ, maghintay ka lang. Huwag kang maglakas loob na umalis. Tara na. Tumigil. Huwag mo siyang pabayaan. Ginoong Cruz, ayos ka lang ba? Yang probinsya nung yan. Sinaktan niya talaga ako. Pagbabayaran niya to, gagawin ko siyang pira-piraso. Ginoo, dapat umalis ka na ngayon. Mahuhuli ka na kung maghintay ka pa. Heto ang isang card na may pera. Kunin mo ito at umalis ka na sa lungsod ng Tanaw Dagat, ngayon din. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng pamilyang Cruz. Hindi ako aalis kahit saan. Kung patuloy na makikialam sa akin ang pamilyang Cruz, sila mismo, ang aalis sa lungsod ng Tanaw Dagat. Ginoo, alam kong hindi ka takot sa gulo. Pero ang pamilyang Cruz ay may kapangyarihan at impluensya. Hindi mo sila kayang pagtagpuin ng mag-isa. Pakiusap, kunin mo na lang ang pera at umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Ikaw, mag-focus ka lang sa pag-aalaga sa sarili mo at sa baby. Ang iba, iwan mo na sa akin. Ako ang bahala sa lahat. Sinabi ko na ito dati. Pananagutan ko kayo ng bata. Maghintay ka lang sa akin. Para bumalik ako dala ang mga regalo sa pagpapakasal. At saka mo ako pakasalan. Isang masayang pag-aasawa na may mga batang nagtatakbuhan. Gusto ko talaga ng kinabukasang iyon kasama ka. Pero ang pamilyang Cruz, hahayaan ba talaga nila tayo?
Tapos na ang 3 taon. Maligayang pagbabalik, Pangulo. Diyos ko, yung may yamang katumbas ng isang bansa, ang Pangulo ng Zenith Capital, Binibining Isabel Santos. Ano ang ginagawa niya rito? Nagkakamali ba ako ng paningin? Kausap niya talaga ang isang manggagawa sa konstruksyon. Pangulo, ayon sa tagubilin ng Lola, na ibalik na ang lahat ng iyong mga ari-arian. Kaya ang aking Zenith Capital, sa ilalim ng iyong pamamahala. Opo, Pangulo, ako rin ay itinalaga ng Lola, para maging iyong personal na sekretarya. Para maging iyong personal na sekretarya. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ano? Kahit ano. Oo, kahit ano, pangunahin ay para asikasuhin ang iyong ibabang bahagi. Ang ibig kong sabihin ay ang iyong magiging kaligayahan. Ha? Ganun ba? Narito ka ayon sa utos ng Lola. Para pilitin akong magpakasal. Pangulo, ang tagal na mula nang pumanaw ang batang ginang. Hindi ka naman pwedeng mag-isa magpakailanman, di ba? Wala ka pang mga tagapagmana. Ang usapin ng magiging tagapagmana ng pamilyang Reyes ay kailangang asikasuhin. Bukod pa riyan, tinupad ng Lola ang kanyang pangako. At hindi kanya ginulo sa loob ng 3 taon. Pagbalik mo lang, ipinasa niya sa akin ang painang ito. Pangulo, sumakay muna tayo sa kotse. Saan tayo pupunta? Ako ay nagayos, ayon sa tagubilin ng Lola, ng isang lugar para sa iyo, Villa Walo, ari-arian ng malinis na tubig. Iyon ang magiging iyong pansamantalang tirahan dito sa lungsod ng Tanaw Dagat. Pangulo, handa na ang paliguan na may mainit na tubig. Hayaan mo akong samahan ka sa pagligo at pagpapalit. HMM. Hala, sandali lang. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Bilang personal assistant mo, syempre dapat tulungan kita sa paghubad. Ito, hindi mo naman kailangang maging masyadong praktikal. Hoy, ano ang sinusubukan mong gawin? Ha? Ito ay massage gun. Makakatulong ito para mag-relax ang mga muscles mo. Ha? Hindi talaga yon ang gusto ko. Kung yun lang, maaari kang umalis na. Opo. Hala, umaapaw. Pasensya na, Pangulo. Plano kong hintayin hanggang matapos ka sa pagligo. At painumin ka ng gatas para sa nutrients. Okay lang. Sa hinaharap, mga bagay na ganito, dapat ipaubaya sa staff. Sa halip, tulungan mo ako sa isang bagay. Tulungan mo ako sa paghanda ng regalo sa pagpapakasal. Gusto kong mag-propose sa pamilya Garcia. Ang Pangulo ay gustong mag-propose. Kung gayon, hindi talaga ito dapat gawin ng padaskol. Dahil sa estado ng pamilya Reyes. Ang siyam na bahaging regalo sa pagpapakasal ay talagang kailangan. Ang siyam na bahaging regalo sa pagpapakasal? Opo. Ang siyam na bahaging regalo sa pagpapakasal ay binubuo ng siyam na bahagi. Bawat isa ay magkakaiba. Ito ang pinakamataas na pamantayan para sa mga regalo sa pagpapakasal. Bawat bahagi, sa sarili nitong, ay sapat para mabigla ang lahat. Kapag lahat ng siyam na bahagi ay naipadala, ang buong mundo ay magdiriwang. Kung gayon, ang Pangulo ay maaaring mag-propose ng formal, at pumili ng isang maswerte na araw para sa kasal. Mabuti. Kung gayon, gagawin natin ang sinasabi mo. Tulungan mo ako sa paghanda ng siyam na bahaging regalo sa pagpapakasal. Ipapadala ko ang mga ito, isang bahagi sa isang pagkakataon. Opo. Gusto ko rin na ang mga magulang ni Sofia ay maging tunay na impressed. Gusto kong malaman nila na ang pagtitiwala ng kanilang anak na babae sa akin ay isang pagpipilian na hindi nila pagsisisihan. Oh, tama. Ngayon, ang kwintas na puso ng walang hanggan ay i-auction sa auction ng Junpin Hotel. Ano ang iniisip mo sa paggamit nito bilang unang regalo sa pagpapakasal? Hindi masama. Kung gayon, personal kong pupunta para magbid para dito. Tingnan, ito ang mas bata na Ginoong Cruz. Ginoong Cruz.
Ginoong Cruz, MMHMM. Mga binibini at ginoo. Tungkol naman sa puso ng walang hanggan ngayong gabi, pag-aari ito ng pamilyang Cruz. Kung may tanggang sadyang, lalaban sa akin. Patay na sila. HMPH. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang tagapangulo ng subasta ng kinang ng mga bituin. Ngayon, para sa subastang ito, iisa lang ang tunay na item na meron tayo. Ito ay ang kwintas na brilyante na puso ng walang hanggan. Ang kwintas na puso ng walang hanggan. Ang pirasong ito ang huling obra maestra ng kilalang alahiro sa buong mundo, si Carrie mismo. Tinaguri ang huling simponya ng maestro. Ang panimulang tawad ay $5,000,000. $6,000,000. May tawad na $6,000,000 si Ginoong Cruz. May iba pang tatawad. Mayroon pa bang iba? $7,000,000. Sino ba yan? Sinong may lakas ng loob na tumawad laban kay Ginoong Cruz? HMPH. Di kita makita ng maayos dahil sa sombrero mo. Parang, hindi sila tagalungsod ng tanaw dagat. Isang dayuhan. Ang may lakas ng loob na kalabanin ng pamilyang Cruz. Parang kinukutko mo ang pugad ng putakti. Naghahanap yan ng gulo. Di mo ba ako narinig? Akin ang kwintas na ito. Oo, narinig kita. Pero anong kinalaman ko dun? Naghahanap ka lang ng bagbog. Isinilang ka para mabugbog. $8,000,000. $9,000,000. $10,000,000. Gusto mong mamatay? Sige, ituloy mo lang. Saan ba nanggaling tong basurang probinsyano? Bagay na pag-aari ni Ginoong Cruz. At ipagkakait mo. Ang lakas ng loob mo. HMPH. Ikaw. $11,000,000. Patay ka. Parang hindi kita nakita dati. Kailanman. Mukhang ikaw ay isang probinsya nung istambay lang mula sa labas ng lungsod. Mayroon kang 3 segundo. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka sakaling hayaang mabuhay ka. May iba pang bid? Stella, asikasuhin mo ang bayarin. Opo, Pangulo. Gusto mo ba ito? Gustong-gusto ko talaga ito. Hoy! Sabihin mo sa akin. Sa palagay mo ba'y ligtas na? Ipapanganak ang ating sanggol. Huwag kang mag-alala. Bukas, magpapadala ako ng tao para ihatid ang mga regalo sa pagpapakasal. Talaga, totoo ba yan? Kung maglakas loob kang magpadala ng mga regalo at mag-propose, maglakas loob akong pakasalan ka. Mabuti. Kaya bukas, maghanda ka na lang na tanggapin ang mga ito. Hindi naman siguro. 10 libra ng baboy at isang basket ng itlog, di ba? Well, tungkol dyan. Sikreto muna yan ngayon. Malalaman mo bukas. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita ipapahiya. Ay nako. Sofia, halika rito. May itatanong kami sa iyo ng iyong tatay. Ano yun, nanay, tatay? Ano ba iyon? Mabilis ang nangyari kahapon. Hindi kami naka-oportunong magtanong. Ngayon, ikaw, kailangan mong magpakatotoo. Magpakatotoo tungkol saan? Ikaw at yang si Marco Reyes, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Buntis ka ba talaga? Ano na nangyayari sa iyo at kay Ethan? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Sabihin mo sa akin, buntis ka ba talaga? Sa lahat ng sinabi niya kahapon, alin ba ang totoo? Oo, buntis ako. Ang bata ay kay Ethan. Ikaw, nakakahiya ka. Dinungisan mo ang buong pamilyang Garcia.
Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo kami. Ay, sus Mariosep. Tatay, nanay, tigilan na ninyo. Hindi ako magpapakasal sa pamilyang Cruz. Ang lalaking pakakasalan ko ay si Ethan. Ano? Anong lakas ng loob mong sumagot sa amin? Ano ba ang napakaganda kay Ethan? Hayaan mo, manggagawa lang sa konstruksyon siya. Wala siyang pera, walang bahay, walang kotse. Ano nang meron siya para sa'yo? Pinaghirapan naming palakihin ka. Hindi para maghirap ka sa piling niya. Anong ingay ito? Anong kaguluhan ito? Tatay. Kuya, ate. So, nakatakda na ba ang kasal? Hoy, hindi na ako makapaghintay na ipagmayabang sa lahat ng mga kaibigan ko kung gaano ako kalaking tao, si Carlo Garcia. Hoy, mula ngayon, magiging kamag-anak na tayo ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Tanaw Dagat at magagawa natin ang anumang gusto natin. Ha ha ha. Ito ay, Ay, nako, tatay, Carlo, may malaking problema tayo. Si Sofia, buntis siya. Sa anak ng ibang lalaki. Ano? ikaw, alam mo ba kung ano ang kahihiyan? Hoy, tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Kung magkakasakit si Lolo dahil sa galit, kaya mo bang panagutan yan? Kung dahil sa batang yan sa tiyan mo, mawawala sa pamilyang Garcia ang 10 milyong dolyar. Tapos na tayong lahat. Ay, tama. Alisin mo yung bata, ngayon din. Ayusin mo ang sarili mo. Para pagdating ng panahon, hindi malalaman ni Ginoong Cruz. Hindi ko aalisin ang batang ito. At tiyak na hindi ako magpapakasal sa pamilyang Cruz. Ikaw, anong lakas ng loob mong sumuwi sa amin? Ang pamilyang Cruz ang pinakamayaman sa lungsod ng Tanaw Dagat. Walang sino man ang makakapantay. Napakagaling ng panganay nilang anak. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba pagtanggilan sa kasal ito? Hindi. Ang itinatapon mo ay ang pagkakataon ng pamilyang Garcia sa yaman at katayuan. Bukod pa riyan, naipagmayabang ko na sa lahat, at ngayon, ganito ang gagawin mo? Ikaw, nasaan na ang dignidad ko? Paano nagkaroon ang pamilyang Garcia? Ng isang kahihiyan tulad mo? Gusto mo bang maagang ilibing ako? Yan ba ang gusto mo? Dumating na ang regalo sa pagpapakasal. Binibining Garcia, tanggapin po ninyo ang regalo. Anong nangyayari? Binibining Garcia, narito ako ayon sa utos ng aming Pangulo, upang ihatid ang unang regalo sa pagpapakasal kay Binibining Garcia. Binibining Garcia, tingnan ninyo. Ito ay, para ito sa aming Sofia. Wow, ang laki ng brilyante. Milyon-milyon ang halaga nito. Tingnan mo. Tingnan mo ang kulay at laki ng brilyanteng ito. Hindi bababa sa 5 milyong dolyar ang halaga nito. Ang kwintas na ito ay tinatawag na ang kwintas na puso ng walang hanggan. Ito ang huling obra maestra ng alahiro na si Carrie. Kilala rin ito bilang ang huling awit ng maestro. Gumastos ng 10 milyong dolyar ang aming binata upang bilhin ito partikular para kay Binibining Garcia. Bilang unang regalo sa pagpapakasal. Lahat ay para lang makita ang ngiti ni Binibining Garcia. Ano nga sinabi mo? Ang kwintas na puso ng walang hanggan ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hoy, nasaan ang binata ninyo? Ngayon ay unang regalo sa pagpapakasal pa lamang. Kapag naipadala na ang 9 na bahaging regalo sa pagpapakasal, ang aming binata ay lilito na. Ito. Ang 9 na bahaging regalo sa pagpapakasal. Ngayong tinanggap na ni Binibining Garcia ang regalo, kailangan ko nang bumalik at mag-ulat. Teka, Diyos ko, sino ba ang may ganong kalaking pera para magpadala ng napakamahal na regalo sa pagpapakasal? Halika na. Kayang-kaya mong hulaan yan kahit nakapikit. Sino ang nakipagkasundo kay Sofia? Bukod sa pamilyang Cruz, ang pinakamayaman sa bayan. Sino pa kaya ang maaaring yon? Oh, di ba? tama ka. Sa buong lungsod na ito, bukod sa pamilyang Cruz, sino pa ang may ganong impluensya? Si Ginoong Cruz ay bata at mayaman, at tapat na nagmamahal, para lang pakasalan ka. Hindi siya nagdadamot ng gastos, at nag-aalok ng mamahaling mga regalo. At ikaw, hindi mo alam ang swerte mo. Ayaw ko ng kahit ano dyan. Talagang hindi ako magpapakasal sa pamilyang Cruz. Kung galing sa pamilyang Cruz ang Red Along ito.
Isasauli ko ito kagad. Walang utang na loob na bata ka. Walang pangarap. Oh, si Ginoong Cruz. Aba, Ginoong Cruz, pasok po kayo. Pasok. Sandali, hindi ba ito ang kwintas na puso ng walang hanggan, na gustong-gusto ng tito ko? Seryoso ang pamilya ko. Para sa isang bagay na importante tulad ng regalo sa pagpapakasal, hindi man lang ako sinabihan. Ginoong Cruz. Tungkol sa regalo sa pagpapakasal. Ang regalo, ay syempre, galing sa pamilya ko, ang mga Cruz. Ginoong Cruz. Ang pagpapakasal ng aming Sofia sa'yo, ay isang biyaya na pinaghirapan niya, sa maraming buhay. Nakikita mo ba, Sofia? Sinabi naming magpakasal ka sa pamilyang Cruz. Hindi namin sinadyang saktan ka. Gaya ng inaasahan sa panganay na anak ng pamilyang Cruz. Napakagandang pagkilos. Sofia, magmadali ka at pasalamatan mo ang manugang ko. Sofia, tingnan mo, binigyan ko ng napakamahal na kwintas. Hindi ba sa tingin mo, may utang ka sa akin? Sofia, bilis. Halikan mo ang Ginoong Cruz, bilis. Sofia, bakit ka nahihiya? Ikaw at ang Ginoong Cruz ay magiging legal na mag-asawa. Tingnan mo, ano pa ang ikakahiya? Gawin mo na. Ako. HMM. Wow. Maganda ang party. Ethan. Hey. Well, guwapo. Papunta na sana ako para hanapin ka. At narito ka na, naghahatid ng sarili mo sa akin. Tinatangkang agawin ang babae ko. Sugod. Huwag kang maglakas loob. Walang hiya ka. Akala nyo, patay na ako. Ngayon, uunahin kita. Tapos saka kita pag-interesan. Akala mo kayo lang may backup? Sofia, hintayin mo ako doon. Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo. Aray. R. Nakalimutan mo na ang leksyon kahapon? Paalala ko sa'yo. Naalala mo na? Sinusuportahan si Rafael ng pamilyang Cruz. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Takbo. Akala mo makakaalis siya. Ngayon, wala sa inyong dalawa ang lalabas dito ng buhay. At ang pamilya ninyong Garcia, walang makakatakas. Ginoong Cruz. Kasalanan niya ito. Tapusin niyo na lang siya. Wala siyang kinalaman sa pamilya namin. Talagang hindi siya kamag-anak namin. Ginoong Cruz, wala akong kinalaman dito. Ang katapatan ko, nasa inyo lamang. Sa buong buhay ko, wala pang sinuman ang nangahas na lokohin ako. Ngayon, mamamatay kayong dalawa. At lahat ng nandito ay mamamatay kasama ninyo. Huwag kang gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Ang mga taong katulad niya. Hindi siya karapat-dapat sa oras mo. Sa paggalang kay Sofia, hayaan mong makalayo ka ngayon. Magbabayad ka para sa ito. Tara na. O hindi. Ang Ginoong Cruz ay narito sa mabuting pananalig upang ihatid ang regalo sa pagpapakasal. At ano ang nangyari? Ang lunatikong ito ay pinalayas siya. Sino ang nagsabi? Ito ay mula sa ang pamilya Cruz. Kung hindi sila. Pagkatapos sino? Ikaw. Tama yan. Ako ang nagpadala. Puno ng hangin. Isang pathological liar. Iyan ay isang kahabag-habag na kasinungalingan. Tinatanggap mo ang buong pamilya namin. Para sa mga idiot. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano kung ang Ginoong Cruz ay tumawag sa kasal? Ako ay nagmamalaki tungkol sa ito sa buong bayan. Ito. Para sa langit. Ethan, ang mga regalo sa pagpapakasal. Talagang ipinadala mo ang mga ito.
Oo, ako ang nagpadala ng mga ito. At pagkatapos, maraming mga regalo ay ihahatid. Ako ay gumawa sa iyo ng isang pangako. Nagagawa ako sa iyo, ang pinakamasayang babae sa mundo. Sapat. Ako ay nakita ang aking bahagi ng mga liar, pero hindi ko nakita. Anumang tao bilang shameless bilang ikaw ay, sa ngayon, umalis sa aking bahay. Ngayon, Magpatuloy, umalis. Ethan, dapat kang umalis ngayon. Hayaan mo akong hawakan ang mga bagay sa kanila. Sige. Pagkatapos lamang maghintay sa bahay para ang aking pangalawang regalo sa pagpapakasal. Garantisado ko na magugustuhan mo ito. At kapag nangyari iyon, gagawa ako sa bawat isang doubter. Kainin ang kanilang mga salita. ikaw maliit na troublemaker, gaano karaming problema ang gagawin mo para sa aming pamilya? Kasalanan mo ang lahat ng ito, kung hindi ka sumuway sa pamilya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Bilang matanda sa pamilya Garcia, ganito ba ang pagharap mo sa problema? Sabi ko, ako ang bahala dito. Ikaw ang bahala. Paano nga ba? Hoy! May naisip ako, Sofia. Puntahan mo si Ginoong Cruz. Sabihin mo lang na pinilit ka ng manggagawang iyon. Kung aaksyonan ng pamilya Cruz ang manggagawang iyon, kung aalisin nila siya, wala nang matitirang ebidensya. Tapos makakapagpahinga na tayong lahat. At makakapagpahinga na tayong lahat. Oo, tama. Sabi ko, maghahanap ako ng paraan para ayusin ito, pero hindi sa pamamagitan ng mga maduming paraan. CJ, kaming lahat ay masama at walang hiya, at ikaw lang ang mabuti. Ngayon, Ang kapalaran ng pamilya Garcia ay nasa iyo na lang. Gusto kong makita kung paano mo ito haharapin ng mag-isa. Tatay, umalis na tayo. Oh, tatay. yung anak mong pinalaki mo. Tara na. Gusto lang naming magpakasal ka sa pamilya Cruz. Maging kabit mo ang kanilang anak. Sa ganoon, hindi ka lang mamumuhay ng marangya. Makakatulong ka pa sa pamilya natin. Paano ka naging tanga? Nanay, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako kay Isabel Santos ng Zenith Capital. Kung papayag si Binibining Santos na mamuhunan. Mabubuhay muli ang pamilya nating Garcia. Maliligtas tayo. Hoy, tama. Kung mamumuhunan si Binibining Santos sa pamilya natin, maliligtas tayo. Sofia, kailangan mong kumbinsihin si Binibining Santos na mamuhunan sa kumpanya ng pamilya natin. Oo, gagawin ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako napahiya ng ganito kailanman. Tito, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Tito, anong nangyari sa binti mo? Aray, huwag mo na lang tanungin. Kagabi sa auction, hindi ko nakuha ang kwintas. Isang dayuhang bastardo, ang sumalakay sa akin. Nasira talaga ang tuhod ko. Hindi mo nakuha ang kwintas. Sandali lang. Tito, ang kwintas na puso ng walang hanggan, hindi ba dapat bilhin mo yon? Oo, tungkol doon. Bibilhin ko sana yon, pero may ibang kumuha. Hoy, Ikaw, anong nangyari sa mukha mo? pumunta ako sa bahay ng pamilya Garcia para makita ang Sofia Garcia ngayon. Tapos, nasipa ako ng isang manggagawa sa konstruksyon. Papatay ko siya sa lalong madaling panahon. Madali lang. Kukuha lang ako ng ilang tao para asikasuhin siya. Tito, at ang pamilya Garcia, wala sa kanila ang makakatakas dito. Ang pamilya Garcia, hindi ba problema ang cash flow nila? Dapat tayo'y sumalakay habang sila'y mahina. Tapusin sila. Tito, ano ang ibig mong sabihin? Gamitin mo ang mga koneksyon ng pamilya Cruz sa lungsod ng Tanaw Dagat at ipakuha mo sa lahat ng creditors ng pamilya Garcia na pumunta sa kanilang bahay at hingi ng pera nila. Iyon, ang pagpapahingi lang ng pera nila. Ano ang punto? Hindi mo ba naiintindihan? Ang cash flow ng pamilya Garcia ay may problema, di ba? Kapag dumating ang panahon, ang lahat ng mga tao ay darating para hingi ng pera nila. Isipin ang kabuluhan. Sa puntong iyon, ang pamilya Garcia ay magbabangkarote agad. Iyon lang ang simula. Pagkatapos nun, kung hindi pa sila luluhod, patuloy mo lang silang pahirapan. Sa puntong iyon, sila'y ganap na nasa kapangyarihan mo. Pagkatapos, ang pamilya Garcia ay talagang babalik at luluhod sa akin. Gagawin ko ang Sofia Garcia, parang aso, lumuhod sa akin. At hahalikan ng sapatos ko. Kaya nga, ano ang iniisip mo sa plano ng tito mo? Tama ka talaga, Tito.
Pangulo. Sino ang mga tao? Sa pintuan kanina? Siya si Gabriel Cruz, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Tanaw Dagat. Nandito siya para humingi ng pondo sa atin. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Tanaw Dagat, kailangan ng pondo? Kahit ang pinakamayayamang pamilya, minsan ay nanghihiram din. Kapag mas marami ang pera mo, mas kailangan mong patuloy itong paikutin. Narinig kong ang grupo ng Cruz ay may malaking plano kamakailan, at kailangan ng malaking halaga ng pera. Kaya pumunta siya sa atin, para humingi ng pondo. Pero ang sabi-sabi, ang grupo ng Cruz at ang Pangulo, ay hindi nagkakasundo nitong mga nakaraang araw. Kaya pinaalis ko siya. Tutulungan natin sila mamaya. Ha? Hindi sa pamamagitan ng pondo, kundi sa pagsusuntok ng puhunan. Pagsusuntok ng puhunan. Gusto mong gamitin ang pagsusuntok na iyon, para makuha ang equity sa grupo ng Cruz. Pagkatapos ay maaari natin silang i-sideline, at tuluyang paalisin. Nitong mga nakaraan, ang pamilya Cruz ay sumusubok ng kanilang kapalaran. Kailangan muna nating hawakan ang kanilang buhay. Kaya mo ba ito? Ang matandang lalaking iyon na si Gabriel Cruz, ay hindi papayag sa pagsusuntok ng puhunan. Kaya't kailangan nating humanap ng ibang paraan, para mahuli siya. Maaari tayong gumawa ng performance-based na kasunduan sa kanya. Akayin siya sa pangakong tubo. Sakim siya, tiyak nakakagat siya. Sige, gawin natin ito. Ngunit ang bagay na ito ay dapat asikasuhin ng iyong sarili. Naniniwala akong kaya mo ito. Nakuha ko, ngunit ito ay maaaring mangangailangan ng panahon. Huwag magmadali, ngunit tandaan. Ang trabahong ito ay dapat gawin ng walang bakas. Nakuha ko. Ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito ngayon, Pangulo? Oo nga, muntik ko nang makalimutan kung bakit ako pumunta. Pumunta ako para makita ka, at ipaghanda ka, ng pangalawang regalo sa pagpapakasal. At ano ang nasa isip mo? Ang galing ng Reg Along iyan. Magiging labis ang pagkalugod ni Binibining Garcia. May iyak siya sa tuwa. Kahit ang mga mapagmataas sa pamilya Garcia, ay magiging labis ang paghanga sa Pangulo. Puno ng pasasalamat. Dahil sangayon ka, ayos na ito. Sige, Aalis na ako. Siguraduhing perpekto ito. gagawin ko. Pasok. Binibining Santos, may tao sa labas na nagsasabing si Binibining Sofia Garcia daw mula sa Garcia Group at gustong makipagkita sa iyo. Ika-4 na beses na niya ito dito. Lumabas ka at sabihin mo sa kanya. Sabihin mong abala ako, at umalis na siya. Hindi ba't kasalukuyang nagpapakasal? Si Pangulong Reyes kay Binibining Garcia. Kung patatabuyin natin si Binibining Garcia sa pintuan, hindi ba't medyo hindi bagay iyon? Sinusunod ko lang ang utos ng matriarch. Bukod pa riyan, ito ang talagang pinakamabuti para kay Pangulong Marco. Tinawag ko kayong lahat dito ngayon para pag-usapan ng isang bagay. Pag-isipan niyo mga kasama, ano bang mga solusyon ang mayroon tayo para malutas ang krisis sa pondo ng kumpanya? Ang pamilya Cruz ang orihinal na nangako sa atin ng 10 milyong dolyar na pondo para tulungan ang ating pamilya sa krisis na ito. Pero may mga tao na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanila. Ang negosyo ay negosyo, at ang personal na usapin ay personal. Paano natin naasahang malulutas ang problema sa pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng aking pag-aasawa? Bilang miyembro ng pamilya Garcia at pangulo ng kumpanya na humaharap sa krisis na ito, hindi ba't dapat kang magsagawa ng ilang responsibilidad? Oo. Ginagawa ko ang aking tungkulin sa pakikipag-ugnayan kay Binibining Isabel Santos mula sa Zenith Capital. Nakikiusap na magbigay siya ng pondo para sa ating pamilya. Ano ang sinabi ni Binibining Santos? Si Binibining Santos ay sobrang abala. Hindi ko pa siya nakakausap ng harapan. Hindi mo pa siya nakikita? Ano pa ang silbi niyan? Kung dahil sa iyo ay mawawalan ako ng pera at mapapahiya, hindi kita palalampasin. Eksakto. May mga tao na iniisip lang ang sarili. Hindi man lang nila isinasaalang-alang ang lahat ng tao sa kumpanya. Hindi na natin halos mabayaran ang mga sweldo. Kapag nangyari iyon, tiyak na magkakaroon ng maraming problema. Hayaan niyong ulitin ko ito. Hindi ako magpapakasal kay Rafael Cruz, tungkol naman sa krisis sa kapital ng kumpanya. Hinihiling ko sa lahat ng miyembro ng Lupon, na bigyan ninyo ako ng kaunting panahon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para malutas ito. Lenan, ang saya-saya naman dito.
Rafael Cruz, anong ginagawa mo rito? Ano, hindi ka masaya na makita ako? Oh, tuloy ka, tuloy. Nakipagpropesa si Ginoong Cruz kay Sofia. Kahapon lang, mula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Garcia. Paano kami, hindi magiging masaya sa'yo? Umalis ka sa harap ko. Uminom ka ng tubig. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Sofia Garcia, akala ko napakadalisay mo, pero nakikipagtalik ka pala. Nang patago sa isang manggagawa sa konstruksyon, at nakikipagrelasyon sa kanya, ano, gusto mo yon? Halika rito. Pirmahan mo itong kontrata para sa akin. Pagkatapos, parang aso, gagawin mo ang anumang utos ko sa'yo. At saka, Lene, at ito, isuot mo ito. At huwag mong tatanggalin. Kung gagawin mo yan, baka bigyan ko pa ang pamilya mo ng pagkakataong mabuhay. Rafael Cruz, umalis ka. Sofia, huwag kang magmadali. Alam kong hindi ka magpapatalo ng basta-basta. Kaya, dinala ko ang ilang kaibigan ng pamilya mo rito para tulungan kang harapin ang katotohanan. Pasok kayo. Manager Wang, Manager Santiago, Manager De La Rosa, Ginoong Zhang, Ginoong Lim, kayo. Anong ginagawa ninyong lahat rito? Mga Ginoo, mga manager, mga bigla-bigla lang kayong dumating, walang pasabi. Maaari sana naming ilatag ang pulang carpet, bigyan kayo ng tamang pagtanggap. Magandang araw, Ginoong Cruz. Kung gayon, magsimula tayo. Diretso na tayo sa punto. Narito ako para sa isang bagay lamang, para kolektahin ang utang ng Garcia Group sa bangko ko, isang 20 milyong dolyar na pautang. Manager, sandali lang. Ang pautang, hindi ba ito dapat bayaran? Sa ilang buwan pa. Sir, malamang hindi mo nabasa ang mga detalye. Sa mga espesyal na kalagayan, ang bangko ko ay maaaring humiling ng agarang pagbabayad. Ngayon, kung hindi kayo magbabayad ngayon, wala tayong ibang pagpipilian, kundi magsagawa ng legal na aksyon. Anong pagkakataon? Ganoon din ako, para magbigay ng notice ng pagbabayad. Hinihiling namin sa Garcia Group na agad na bayaran ang 10 milyong dolyar at ang aming 9 na milyong dolyar. Kailangang bayaran agad-agad. Magbayad. 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 Lolo, kumusta po kayo? Mga Ginoo, alam ninyo mismo ang kalagayan ng pamilyang Garcia. Sa paggawa nito, pinipilit niyo kami sa gilid. Nakikiusap ako. Bigyan lang kami ng kaunting panahon. Ginoong Cruz, Sofia ay bata pa, hindi siya alam ang mga bagay. Pakiusap, magpakabait po kayo. Patawarin mo lang siya ngayon. Pakiusap, nakikiusap ako. Sofia. Ano? Sabihin mo na oo, sabihin mo na ngayon. Hindi ba kayo makatiis na makita ko na mamuhay ng tahimik kahit ilang araw? Kung ang pamilyang Garcia ay magkabangkarote, ano ang mabuti para sa inyo? Ginoong Cruz. Nakaluhod ako, nakikiusap. Lolo, ano po ang ginagawa ninyo? Tumayo po kayo, pakiusap. Matandang gago. Bingi ba kayo? Sofia. Ang buhay ko ay nasa peligro. Nasa iyo ang lahat. Nakikiusap ako sa iyo, Sofia. Ang pamana ng pamilya Garcia na itinatag sa loob ng isang siglo ay hindi dapat masira sa akin. Lolo, Tatay, paano mo pinapayagan ang Sofia na gawin ito? Ang punto ay, ang buong problema ay, kasalanan mo, dinadala mo ako, para sumama sa'yo, ganun ba? Yefeng, noon, pinanggako mo sa nanay, na hindi ako maghahirap, at magiging masaya. Nakalimutan mo ba, Sofia Garcia, kung hindi ka mag-agree ngayon, ikaw ang magpapahiya sa pamilya Garcia, at sa mga taon na pinalaki ka nila, hindi ka nga tao? Yefeng, gumawa ng paraan. Iligtas ang anak natin. Pinipilit nila ang anak natin sa kamatayan. Tama na, Sofia Garcia. Ang patience ko ay nauubos. Sign mo ang kontrata, ngayon. Tapos ilagay mo ang necklace, nang maayos. Parang aso, lumapit ka sa akin. Siyempre, kung maaari mong paglingkuran ako, at lubos na mapasaya ako, maaari kong isipin na ipaubaya ang pamilya Garcia, ikaw. Para sa iba, maaari kang umalis. Siyempre, kung gusto mong manatili, at panoorin ang palabas, ayos lang din. Sa huli, hindi ako taong mapanlait. Rafael Cruz, makinig ka. Ako, Sofia Garcia, gusto kong mamatay kaysa magpakasal sa iyo. Gagamitin ko ang buhay ko para protektahan ang pamilya Garcia.
Gusto mong mamatay, ganun ba? Pagkatapos, gagawin ko ito. Sophia, Hulihin siya. Ang pangalawang regalo sa pagpapakasal ay dumating. Binibining Garcia, tanggapin mo ito. Binibining Garcia, tanggapin po ninyo ang regalo sa pagpapakasal na ito. Binibining Garcia, ito ay mula sa aming Pangulo, ang pangalawang regalo sa pagpapakasal. Kasunduan sa kooperasyon sa pananalapi. Binibining Garcia, nasisiyahan ba kayo sa regalo sa pagpapakasal? Anong kontrata sa pananalapi ito? Sofia, patanjin nga. Talaga bang ang Zenith Capital ang magpapondo sa ating Ye Group? Yan, ang Zenith Capital ang magpapondo sa kumpanya ng pamilya nyo. Walang interes, walang takdang panahon, isang kontrata sa pananalapi. Diyos ko, mayaman na pala ang pamilya natin, ha? Hoy, magkano ba yan? Hoy, huwag mo akong minamadali. Sige, maghihintay ako. Alam ko na, tama pala ang manghuhula. Ako, si Carlo Garcia, ay isang mapalad na tao. Hahaha, ay, anak ko yan, bilisan mo, tignan mo. Ang ibinigay sa atin ng Zenith Capital. Magkano ang pondo? Ang Zenith Capital, ang magpapondo sa ating kumpanya. $70 milyong. Ano, sandali, $70 milyong. Ang pamilya Garcia ay naligtas. ang pamilya Garcia ay naligtas. Ako ay mayaman ulit. Ha ha ha. Dapat kong sabihin, ang pamilya Garcia mo, nakahanap ng mga aktor, na medyo kapanipaniwala, ibibigay ko yan sa'yo. Alam ng lahat, ang Zenith Capital ay mas mayaman kaysa sa buong mga bansa. Stella, ay isang master strategist. Hindi siya gumagawa ng masamang deal. Ang pamilya Cruz ko ay, ang pinakamayaman sa lungsod na ito. Pero kahit na ang tatay ko, ay personal na nakipag-usap sa kanya, hindi niya nakuhang kontrata. Pero para sa pamilya Garcia mo, ano ang nagpapaspecial sa'yo, na ang reyna ng pananalapi ay, magbibigay lang sa'yo ng $70 milyong ng libre. Kaya nga, ang kontrata ay peke. Hinahamon mo ang regalo sa pagpapakasal ng Pangulo namin. Na peke? Hello. I transfer ang $70 milyong ngayon. Binibining Garcia, ang pondo ay matransfer sa madaling panahon sa account ng company mo. Please check. Lanan, mag-arte. Mag-arte pa, titignan ko kung gaano katagal ang magagawa mo. Bilis. Tingnan ang mga account ng company. Ang account ng company namin ay talagang may dagdag, $70 milyong. Ipinadala ng Zenith Capital. Totoo. Ngayon na may pera ka, hindi ako nag-aalala, hindi ako mag-overstay. Tama, may iba pang mga bagay na dapat kong asikasuhin. Aalis ako. Tara na. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa'yo dito kasama ang regalo sa pagpapakasal? Kung gusto mong malaman ang pangalan ng Pangulo namin, dapat kang lumuhad para marinig ito. Gusto mo bang mamatay? Ano nung lakas ng loob mong hawakan si Ginoong Cruz? Magdudusa ka. Anong ginagawa niyo dyan? Umuwi kayo at kumuha ng dagdag na tao. Kayong mga hampas lupa. Ngayon, bilang kinatawan ni Binibining Garcia, paparusahan ko kayo. Mula ngayon, kung may manggahas na mga api kay Binibining Garcia ulit, hahabulin ko kayo. Ang yabang. Tito, nandito ka na. Ang bastos nito, wala siyang respeto. Sa pamilyang Cruz, asikasuhin mo siya, ngayon din. HMP. Master Gia, kung gayon, asikasuhin mo ito. Opo. Lene, bastardo, ito ang nararapat sa'yo dahil sa pakikialam mo sa amin, ang pamilyang Cruz. Assistant David. Ayos ka lang. Ang lakas ng kapangyarihan ng taong ito. Umalis ka. Ngayon, ipagbigay alam sa Pangulo. Hayaan mo silang tumawag sa kahit sino ang gusto nila. Kapag narito na ang lahat, ayos na. Maaari nating silang lahat ay patayin ng sabay-sabay. Opo, Ginoong Cruz.
Hindi pa rin ako nakalaban ng 3 rounds. Sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ang pinakamahusay na babae na nakilala ko. Pangulo, ang convoy ng engagement gift natin ay nagkaproblema. Anong nangyari? Daniel Cruz ay nagkakagulo ulit. Hindi lang siya nanakit sa assistant David natin, pati harapan niya din ininsulto ang Binibining Garcia. Muntik na niya itong patayin sa sarili. Patay siya. Kunin mo ako ng helicopter. Ngayon, mayroon ako ng 5 minuto para makarating sa Garcia Corporation. Opo. Hoy, Pangulo. Hintayin mo lang akong magpalit. Pangulo. Tandaan mo kung ano ang sinabi sa iyo ng matriarch kahapon. Hi, Lola. Ethan, anak, ang lakas ng loob mong magpadala ng regalo sa pagpapakasal sa babaeng iyon na nagngangalang Sofia Garcia. Wala kang respeto sa akin. Hindi po, Lola. Ako lang kasi. Medyo komplikado lang ang mga bagay. Hindi ko sinasabing hindi ako sangayon. Maganda naman ang itsura at ugali ng babae. Ang problema lang ay medyo mababa ang estado ng kanyang pamilya. Pwede mo siyang pakasalan pero dapat sumang-ayon ka sa 2 kong kondisyon. Anong mga kondisyon? Mula ngayon, ang pagpapadala ng mga regalo sa pagpapakasal ay hahawakan ni Isabel Santos. At bago pa may padala ang lahat ng 9 na bahagi ng regalo sa pagpapakasal, hindi mo dapat ibunyag ang iyong pagkakakilanlan bilang Pangulo ng Zenith Capital. Ito ay isang maliit na pagsubok para kay Sofia Garcia. Pangalawa, masyadong mababa ang estado ng pamilyang Garcia. Bago ang iyong kasal, Dapat mong hubugin siya bilang, isang karapat-dapat na miyembro ng mataas na lipunan. Tungkol sa 2 puntong ito, naniniwala ako, Na kaya mo talagang gawin ito. hindi ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Sige. Tito, yung lalaking dapat maghahatid ng mga regalo ay hindi na darating, di ba? Kung gayon, lisanin ninyo ang silid. Hoy, Tito. Hayaan mo muna akong makipag-usap ng kaunti kay Sofia Garcia. HMP. Sino ang nagsabing hindi ako maglalakas loob na pumunta? Sinong nagsabing wala akong lakas ng loob na humarap? Anong nangyayari rito? Ito ang lalaking nagpadala ng regalo sa pagpapakasal para kay Sofia. Pero bakit ganyan ang suot niya? Sandali. Hindi yun si Ethan, di ba? Ano ba yan? Ang daming tao sa baba. Wala ba talagang may silbi sa kanila? May nakapasok na kaina-hinalang tao dito. At walang nagulat sa akin? Pasensya na yon. Helicopter ang sinakyan ko. Pangulo. HMPH. Ikaw pala ang nagpadala ng regalo sa pagpapakasal. Sa babaeng yon, si Sofia Garcia. Ano ang gusto mo? Gusto kong lumuhod ka. Ang lakas ng loob mong magpadala ng regalo kay Sofia Garcia. Ibig sabihin, kinontra mo ang pamilya Cruz. Sa lungsod ng Tanaw Dagat, ang kumontra sa pamilya Cruz, kahit 10 buhay pa ang meron ka, hindi pa rin sasapat yon para iligtas ka. Oh, ganun ba? Natatakot ka, bakit hindi ka pa lumuluhod at tanggalin mo iyang maskara mo? Tingnan natin kung anong klaseng kakatwa ka talaga. Baka pag inilantad ko kung sino ako, sa oras na yon, kayo ang dalawa ang luluhod. Ha? Sa lahat ng mga taon, walang nangahas na gumalang sa pamilya Cruz. Nang ganito, ito ay isang tunay na sorpresa. Kung kayong dalawa, tito at pamangkin, ay hindi magsisi kay Sofia ngayon din. Pinangangako ko na may isang bagay, na mas nakakatakot na darating sa inyo. At ikaw, Ginoong Gia, di ba? Pinatay mo ang isa sa mga tauhan ko, at hindi ako masaya doon. Putulin mo ang isa mong braso. Ang yabang mo naman, ha? Tama na ang salita. Master Gia, simulan natin sa pagbaliin ng 2 niyang braso. Gusto kong makita kung gaano pa siya kayabang. Opo, pangalawang Panginoon. Pangulo. Hindi basta-basta ang lalaking ito. Mag-ingat ka. Pwede ka nang umuwi ngayon. Ako na ang bahala dito. Opo. Ikaw pala si Master Gia ng Sektang Trinidad. Kilala mo ako? Dahil kilala mo na ako, dapat alam mong walang kwentang lumaban. Ngayon, baliin mo ang sarili mong mga braso. Hindi. Ganito na lang ang sabihin ko. Yan lang ang kaya mo. Dapat magretiro ka na ngayon din. Nagtatrabaho bilang alipin ng iba. At tatawagin mo yan na dedikasyon. Ikaw, isang baguhan na tulad mo. Ang lakas ng loob mong punahin ako. Gusto mo bang mamatay? Kaya, luluhod ka ba o hindi? Ngayon, magpapakumbaba ka ba o hindi? Bata, makinig ka. Dito sa lungsod ng Tanaw Dagat, ang pangalan ng pamilyang Cruz ay may malaking bigat. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang bigat ng pangalan ng pamilyang Cruz. Kaya makinig ka. Sa lungsod ng Tanaw Dagat, ang pamilyang Cruz ang batas dito. Kapag sinabi kong magpakumbaba ka, hindi ka tatayo. Kapag sinabi kong mamatay ka, hindi ka mabubuhay.
Sinasabi ko sa'yo na agad-agad na putulin ang sarili mong mga braso, magpakumbaba ng masunurin, at tanggapin ang parusa namin. At ikaw, pirmahan mo ang kasunduan ngayon, at maging masunurin mong aso. Kung hindi, ikaw, at ikaw, lahat kayo ay mamamatay, at ang mga pamilya ninyo ay magdaranas ng mga kahihinatnan. Sasama silang lahat sa'yo, kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas sa taong gustong mamatay. At malinaw na hinahanap mo ito. Ngayon ay lubos na sigurado ako. Na kayong dalawa ay gustong-gusto na mamatay. Sakupin sila, patayin sila, sige. Hindi ako maglalakas loob. Hindi ako maglalakas loob. Patayin ako, ikaw. Tumigil. Detective De La Cruz, saklolo, may tao. Detective De La Cruz, Salamat sa Diyos, narito ka na. Gag-antay siya sa amin. Malamang namatay kami sa bagbog. ano ang ginagawa dito ni Detective De La Cruz? Tatay, hindi ko alam. Malamang mga tauhan ng pamilya Cruz. Tahimik silang tumawag sa koanihan ng pampublikong seguridad. Pero ang Detective De La Cruz, ang relasyon niya sa pamilya Cruz ay palaging mabuti. Ang binata ay nanakit ng isang tao mula sa pamilya Cruz. Patay na siya, hindi ba? Lahat ng ito ay dahil sa drama ng pamilya natin. Kanina lang, ibinigay niya ang $90 million regalo sa pagpapakasal. Hindi ba dapat? Nawala ba sa isip mo? Akala mo ba ang buhay mo ay masyadong payapa? Detective De La Cruz, dapat mong ibaba siya, pagbayarin siya. Detective De La Cruz. Dapat mong dalhin ang malupit na tambay sa hustisya. Bigyan kami ng karaniwang tao ng kasiya siyang resolusyon. Mga tao. Tanggalin ang maskara niya. Pusasan siya. Dalahin siya. Inaaresto mo siya nang hindi man lang nagtatanong? Detective De La Cruz. Ang pamilya Cruz ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang lahat ng sisi. Hindi dapat mapunta sa binata, hindi ba? Hindi mo ang dapat maghusga kung sino ang may sala at wala, ay hindi para sa iyo ang magdesisyon. Nagpapaliwanag lang sila ng sitwasyon sa'yo. At iyon ang pagdedesisyon. Sumama ka sa akin. Aalamin ko ang katotohanan sa lahat ng ito. Kung mag-iimbestiga ka, dapat mong dalhin din ng pamilya Cruz, kasama mo. Bakit ako lang? Ikaw, tinuturuan mo ako kung paano gawain ang trabaho ko. Hoy, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ginagawa lang ng Detective De La Cruz ang trabaho niya. Wala kang karapatang manghimasok. Matapang ka noon, di ba? Binabalaan ko kayo. Sa lungsod ng Tanaw Dagat, kapag nakialam ka sa pamilyang Cruz, tapos ka na, maghintay ka lang at mabulok sa loob ng kulungan. Aray, at isa pa. Kapag nakulong ka na, ako mismo ang mag-aalaga sa mahal mong Sofia. Hehe. Huwag kang maglakas loob. Ano? Nandito ang Detective De La Cruz. Gusto mong gumawa ng hakbang? Ano ang ginagawa mo? Nandito ang Detective De La Cruz. Pakawalan mo siya, ngayon. Ay! Ang lakas ng loob mo. Nanakit ng tao sa harapan ko. May respeto ka pa ba sa batas? Lumuhad ka, ngayon. Ilagay ang mga kamay sa likod ng ulo, o paputukan kita. Huwag. Gusto kong makita kung may magtatangka. Binibining Santos. Ang reyna ng pananalapi mismo. Anong ginagawa niya dito? Oh, Binibining Santos. Anong dahilan ng pagpunta mo dito? Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Ha? Siyempre hindi. Kasalukuyan naming hinuhuli ang isang salarin. Talagang mabagsik ang lalaki. Tingnan mo, para sa kaligtasan mo, kailangan mong umatras. Oo. Salarin. Saan? Iyon, ang lalaking may maskara. Hindi lang niya binastos ang ginoong Daniel Cruz. Pero sa harapan ko mismo, sinipa niya ang ginoong Rafael Cruz. Hanggang mawala ng malay. Talagang mabagsik. Mabagsik. Kung hindi nagpakalma, ang pangulo namin nitong mga nakaraang taon. Patay na ang ginoong Rafael Cruz. Ang salarin na tinutukoy mo ay boss ko. Boss mo? Binibining Santos. Ang boss mo ba? Yung lalaki na naka-fencing gear? Sino pa ba? Wow. Kaya pala ang nagpadala ng regalo sa pagpapakasal ay ang boss pala ni Isabel Santos, ang reyna ng pananalapi. Swerte natin. Sabi ko sa'yo, swerte ang tadhana ko. Hahaha. Malapit nang umangat ang pamilya Garcia. Anumang araw na lang. Detective De La Cruz. Ang dalawang yun mula sa pamilya Cruz, ang nagsimula ng away sa pangulo namin. Ano sa palagay mo, ang dapat nating gawin? Ito. Anong mutual fight? Malinaw namang, siya ang nanakit sa amin.
Gusto mo bang tawagan ko si Gabriel Cruz para malaman ang side niya? Ang pangulo namin ay narito para ihatid ang regalo sa pagpapakasal para kay Binibining Garcia. Kayong dalawa ang nanggulo. Swerte nyo at bagbog lang ang inabot nyo. Pero, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. At pinatumba niya si Rafael, ng tuluyan. Iminumungkahi kong tapusin na natin ito rito. Kung may problema ka dyan, pakisabi kay Gabriel Cruz. Nakausapin ako mismo. Ay, hindi. Hindi na kailangang istorbohin si Gabriel sa ganitong maliit na bagay. Bukod pa riyan, ang pamilya Cruz namin ay lubos na gumagalang sa iyo, Binibining Santos. Ito ay isa lamang, pagkakamali sa pagitan ng magkakaibigan. Kaya, tapusin na natin dito. Rafael, gising na. Sumama ka sa iyong tito. Umuwi ka na, ngayon din. Bilis. Sige, kung wala nang iba, aalis na ako. Tara na, mga bata. Binibining Santos. At ikaw, sir, pakikuha po ang aking card. At ang akin din. Binibining Santos, magiging karangalan ko kung kukunin mo ang akin. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong magtrabaho ng magkasama. Lene, Ikaw, hindi ba't ikaw ay pinadala ni Daniel Cruz para manggulo dito? Anong nangyayari? Natatakot ka na ba ngayon? Tama iyan. Iyan ang aming magiging manugang na lalaki ng pamilyang Garcia. Kayong lahat ay kasuklam-suklam. Kayong lahat, tumutulong sa isang malupit na pinuno. Pinipilit ninyong magbayad ng maaga ang pamilyang Garcia, ha? Kayo nga ba ang mga iyon kanina? Pagtulong sa isang malupit na pinuno, pinipilit ang pamilya Garcia na magbayad ng maaga? nagkamali kami. Hindi na kami magagawa ulit nito. Oo, pinilit kami lahat, ni Daniel Cruz. Siya ang nag-utos sa amin. Binibining Santos, ang bangko namin ay patuloy na magpapautang sa kumpanya ng pamilya Garcia. Walang interes. Ano ang silbi ng pagsasabi sa akin? Sabihin mo sa Sofia. Kapag pinatawad niya kayo, ayos lang. Talagang hindi na kami magagawa. Oh, mga manager, huwag naman. Pakiusap, huwag gawin ito. Para sa utang ng aming pamilya. Babayaran namin ito sa lalong madaling panahon. Binibining Garcia, masyado kang seryoso. Para sa Zenith Capital, ang maliit na halaga na ito ay walang kwenta. Eksakto. Kapag naging kayo ang babaeng may-ari ng Zenith Capital, inaasahan naming magbibigay kayo ng ilang negosyo sa amin. Tama. Kapag ang pangulo namin, naihatid ang 9 na bahaging regalo sa pagpapakasal, at opisyal na tinanggap ang Binibining Garcia. Pagkatapos ang Binibining Garcia, ay magiging babaeng may-ari ng Zenith Capital. Sa panahong iyon, ako rin ay opisyal na magbababa, at ipapasa ang lahat ng ari-arian ng Zenith Capital, sa Binibining Garcia. Magdala ng karangalan sa pamilya. Pero alam mo, may naririnig akong masasamang chismis tungkol sa iyo, Binibining Garcia. Sabi nila, nakita ka raw, kasama ang isang manggagawa sa konstruksyon. Siyempre, hindi bago ang chismis. Ngunit ikaw, Binibining Garcia, ay ikakasal na sa ating Pangulo. Dapat mong ingatan ang iyong reputasyon. Ako. Ang payo ko, putulin mo na ang lahat ng ugnayan sa manggagawang iyon. Magpakasawa ka na lang, at pakasalan ng ating Pangulo. At maging ang batang ginang ng Zenith Capital. Ano ang masasabi mo dyan, Binibining Garcia? Hindi iyon magiging problema. Lolo Garcia, hindi ikaw ang kinakausap ko. Gusto kong marinig ang pangako ni Binibining Garcia, na lalayuan niya ang lalaking iyon. Salamat sa pagmamahal ninyo, sir. At sa pagligtas ninyo sa akin ngayon. Ngunit ang puso ko ay para sa iba. Nangangamba ako na hindi ko na maaaring tanggapin ang inyong pagmamahal. Tatay, ibigay mo sa akin ang kontrata. Hey! Ibigay mo. Sige na. Sir, patawarin mo ako, Sofia Garcia, sa hindi pagkaalam ng tama para sa akin. Ang regalo sa pagpapakasal. Pakikuha mo ito. May lakas ng loob ka, Sofia Garcia. Para sa Pangulo na magkaroon ng interes sa iyo, ay biyaya na hindi mo makukuha sa 1,000,000 taon. Paano ka nagiging walang utang na loob? Sofia, ang pakikasal sa Pangulo ng Zenith Capital ay oportunidad na maraming mayayaman na babae ay handang magpakamatay para makuha. Tigilan mo ang pagiging matigas. Sabihin mo lang ang, Lolo, hindi lang ako nagiging matigas. Kung pera talaga ang iniisip ko. Nakasal na ako sa Rafael Cruz matagal na. Sir, pinahahalagahan ko ang pagtingin mo. Tinanggihan ko ang pakikasal sa Rafael Cruz noon. At ngayon,
Tiyak na hindi ako magpapakasal sa iyo. Kaya patawarin mo ako, Sofia Garcia, sa walang utang na loob ko. Ang regalo sa pagpapakasal. Pakikuha mo ito. Ang Pangulo ay nagbigay ng mga regalo sa pagpapakasal. Sa tingin mo ay pwede mo lang tanggihan ito dahil ang Pangulo ay nagbigay na ng mga regalo sa pagpapakasal. Kaya, hanggang ang buong siyang bahagi ng regalo sa pagpapakasal ay naibigay. Hindi ito titigil. Ano? Sinimulan na ng aming Pangulo ang pagpapadala ng mga regalo sa pagpapakasal. At, hindi siya titigil hanggat hindi na ibibigay ng buo ang siyam na bahaging regalo. Excuse me po, ma'am. Hindi ba sa tingin nyo ay medyo hindi na angkop yun? Hindi naman. Karapatan nyo ang tumanggi, ngunit ang mag-alok ay karapatan ng aming Pangulo. Iminumungkahi kung gamitin nyo ang panahong ito para pag-isipang mabuti. Pumili kayo sa pagitan ng Pangulo ng Zenith Capital at ng manggagawa sa konstruksyon nyo. Bago pa man maibigay ng buo ang siyam na bahaging regalo sa pagpapakasal, inaasahan kong gagawin nyo ang tamang pagpili. Ha, Ako. natakot lang ang pamangkin ko. Medyo nalilito siya ngayon. Eksakto. Ang anak ko ay pag-iisipan ito ng maayos. Ang aming Sofia, kapag dumating ang panahon, ay gagawa ng tamang pagpili. Pangulo, umalis na tayo. Hay, sabi ng doktor, hindi naman delikado ang buhay ni Rafael. Pero, malubha ang pinsala sa kanyang mga pribadong parte. Kahit na gumaling siya, maaari pa rin. Hay, maging baog siya. Oo. Sige, hanapin mo ang pinakamagaling na urologist para gamutin si Rafael. MMHMM. Hahanap tayo ng pinakamagaling na doktor. Isa pa. Pumunta ka sa Zenith Capital. At humingi ka ng tawad sa Pangulo nila ng personal. Ano? Pinagulpi niya si Rafael. At ang aming pamilyang Cruz, ang kailangang humingi ng tawad sa kanya. Ang Cruz Group natin, ay nangangailangan ng malaking puhunan. Kailangan pa rin natin ang suporta ng Zenith Capital. Maghihiganti tayo para kay Rafael. Sa tamang panahon. Hay. Naiintindihan ko. Isa pang bagay. Napansin ko na lahat ng mga pangyayaring ito ay may kinalaman sa manggagawa sa konstruksyon na si Marco Reyes. Maglagay ka ng taong magbabantay sa kanya ng mabuti. Oo, Gabriel. Sige na. Heto. Ethan. Maging tapat ka sa akin. Yung Heart of Eternity necklace. Ikaw ba talaga ang nagbigay noon sa akin? Galing yun sa akin. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Ang Pangulo ng Zenith Capital, ang umamin mismo. Yung kwintas na yun, ay galing sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko pa maipaliwanag sa kanya. Sofia, sa totoo lang, yung regalo sa pagpapakasal, galing talaga yun sa akin. Maiintindihan mo rin ang lahat sa tamang panahon. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ethan. Dahil ba, manggagawa ka lang sa konstruksyon, at natatakot kang hahamakin ka ng mga magulang ko, at hindi papayag na pakasalan kita, kaya ka nagsisinungaling, hindi ba? Makinig ka sa akin. Pwede mang maghirap ang isang lalaki, pero dapat malakas ang kanyang loob. Sofia, ako, Parang, dapat mas magtiwala ka ng kaunti sa akin. Kahit wala ka ngayon. Naniniwala ako, kapag nagsumikap ka, magiging matagumpay ka rin. At alam kong, ibibigay mo sa ating anak at sa akin ang magandang kinabukasan. Siyempre, ako, si Sofia Garcia, ay hindi isang mababaw at materialistikong tao. Hindi ko kailanman pakakasalan ang Pangulo ng Zenith Capital. kapag nalaman ng tunay kong pagkatao, at nalaman mong ako ang Pangulo ng Zenith Capital, hindi ba't nasiraan mo ng salita ang sarili mo? Ngayong pinili na kita, mananatili ako sa iyo magpakailanman. Sa ginhawa at sa dusa, sa yaman o sa hirap. Hindi kita iiwan. Sige, Sofia. Hindi kita bibiguin, pangako. Sofia. Andrea, nako, nagkita tayo rito. Halika, sumama ka sa amin. Sabay tayong umupo. Hoy. Sofia. Narinig ko na ikaw at yung tagapagmana ng pamilyang Cruz ay nag-away na at nakakilala ka ng manggagawa sa konstruksyon, isang matandang, mahirap na talunan. Tama, tinapos ko na ang aking kasunduan sa mga Cruz. Pinili ko ang taong laging nandyan para sa akin habang buhay. Ha? Kaya totoo pala ang mga chismis. Ito,
Sino ito? Ha? Sa totoo lang, ako yung lalaking pinag-uusapan mo. Ang mahirap na talunan mula sa konstruksyon. Haha, paumanhin. Hindi kita nakita roon. Pero ang weird lang talaga. Maraming lalaking nanliligaw kay Sofia. Bakit ikaw pa ang pinili niya? Baka gusto niya ng mas matanda? Ay, Andrea. Hoy, tikman mo ito. Ito, ang bagong special nila. Abo, ang bait-bait mo talaga sa akin, Sofia. Array, ingat. Sofia, kaya ikaw at si Marco, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo na, Sinabi ni Marco, pananagutan niya ako. naniniwala ka talaga dyan? Teka, Sofia, gets ko kung bakit mo tinanggihan si Rafael Cruz. Yung lalaking yon, ewan. Pero paano, kahit ang presidente ng Zenith Capital, tinanggihan mo? Hoy, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ang pakikipag-asawa sa presidente ng Zenith Capital ay isang pagkakataong hindi na maulit. Ikaw ba talaga ang pipili kay Marco, yang manggagawa sa konstruksyon? Ano naman kung siya ang pangulo ng Zenith Capital? Wala akong pakialam. Kung gusto mo siya ng ganito, bakit hindi mo siya pakasalan? Sana nga, pero ang lalaking tulad niya, hindi man lang ako papansinin. Hoy, Sofia, sabihin mo sa akin, hindi ako masyadong mas pangit sa'yo. Mas mahaba pa ang legs ko sa'yo. Paano kaya ang pangulo ng Zenith Capital? Ay hindi ako napapansin. eh kung ganun, bakit hindi mo siya ligawan? Pero mag-bestie tayo. Hindi ba yun kakaiba? Hindi pwede. Andrea, seryoso ka. Eh di ligawan mo siya. Kahit ano, hindi talaga ako gusto. Sa pangulo ng Zenith Capital. Talaga? Oo nga. Kung magagawa mo, hindi lang ikaw makakakuha ng lalaki mo. Pero saka, ako makakaalis sa buong problemang ito. Kung ganito ka determinado, sa ethan mo, edi ako ang kukunin sa pangulo ng Zenith Capital. Sa'yo, ako ang makakakuha sa kanya. Sige, subukan mo. Gabriel, ang pangulo ng Zenith Capital, talagang marunong magpakita ng kayabangan. Personal ako nagpunta para humingi ng tawad, at hindi man lang ako pinapansin. Kami ang humihingi ng tulong. Ang paghihiganti sa Austin? Ito ang sindikato ng Tigre, ang contact information ni Isko. Ikaw ang makipag-ugnayan sa kanya. So ito nga, ang pinag-uusapang organisasyon, na may pandaigdigang saklaw, ang sindikato ng Tigre. Kailangan kong ikaw ang humawak sa bagay na ito. Siguraduhin mong patayin ang Marco Reyes para magtapos. Sige, walang problema. So, ang malaking boss ng Zenith Capital, nasa aling villa siya. Excuse me, gusto kong itanong, sa aling villa nakatira ang presidente ng Zenith Capital? Ikaw, hindi ba ikaw ang bestie ni Sofia? Hoy, Gino. Ikaw, ano nang ginagawa mo rito? Dapat ba'y nagbubuhat ka ng mga ladrilyo sa isang konstruksyon? Ano nang ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Dito ako nakatira. Nandito ako para magplaster ng pader para sa isang tao. Aalis na ako. Hoy, sandali lang. Ano na? Parang gamay mo ang lugar na to. Sabihin mo sa akin, saan nakatira ang pangulo ng Zenith Capital? Siyempre alam ko. Doon ako nakatira. Paano ko hindi malalaman? E di sabihin mo, saan siya nakatira? Hala. Bakit ko sasabihin sa'yo? Pribadong impormasyon yan ng residente. Naiintindihan mo? Teka, pakisuyo. Sabihin mo lang, ilibre kita ng hapunan. Deal? Hoy, ikaw. So nagtatanong-tanong ka tungkol sa address ng Pangulo ng Zenith Capital. Huwag mong sabihin. May gusto ka sa kanya? Wala kang pakialam. Payo lang. Huwag kang umasa. Ang Pangulo ng Zenith Capital, hindi titingin sa isang tulad mo. Ano? Kung ang isang tulad mo, nakakuha ng babaeng wala sa liga mo, bakit ako hindi? Bukod pa riyan, bakit hindi ako maaaring magustuhan ng presidente ng Zenith Capital? Hindi ba? Mukhang ayaw mo nang malaman tungkol sa presidente ng Zenith Capital. Hoy, sandali. Siyempre gusto ko. Sige na, tulungan mo na ako. Sabihin mo na sa akin. Ilibre kita ng napakagandang hapunan. Deal? Patuloy na gumagawa ng gulo ang pamilya Cruz. Bestie ni Sofia si Andrea. Kapag naging malapit na ako sa kanya, kung may gawin ulit sila, maaari niya akong paalalahan. Sumakay ka na. Saan tayo pupunta? Para sa hapunan, syempre. Para hindi ka na makapag-address mamaya. Umalis ka dyan. CJ,
Hoy, teka muna. Pero may sarili akong kotse. Teka, Hoy. Sige, sabihin mo. Tungkol sa Pangulo ng Zenith Capital. Ano ang alam mo? oh, alam ko ang marami. Isang buong takot na dami. So, Aling Villa, ang tinitirhan ng Pangulo ng Zenith Capital. Numero 8. Gaano siya katangkad? 5 piye at 11. Timbang? Noong bata siya, mga 160 libra ang timbang niya. Ngayon, tumaba siya ng kaunti. Mga 176 na libra. Parang totoo ang sinasabi mo. So, ano ang itsura niya? Gwapo, may matalas na mga katangian. At may dominante na presensya. At ang personalidad niya? Ang personalidad niya, well, medyo pasaway siya noong kabataan niya. Ngayon, mas pinino siya. Napakadetalyado. Totoo ba kahit isa sa mga ito? Siyempre, totoo. Well, totoo o hindi. Gusto ko pa ring marinig ito. Hihi. Gusto ng amo naming makita ka. Ikaw at ang kasintahan mo. Sumama ka sa amin. Hoy, mister, huwag kang magkamali ng akala, ha? Hindi ako ang kanyang kasintahan. Kung may galit ka sa kanya, huwag mo akong idamay. Tigil na ang pag-aatubili. Kumilos ka kapag sinabi namin. Ang aking patalim ay hindi pihikan sa kung sino ang tatamaan. Sino ba talaga ang akala mo sa sarili mo? Anong lakas ng loob mong magpadala ng mga tao sa liwanag ng araw? Galing ka ba sa pamilyang Garcia o sa pamilyang Cruz? Hindi na bale. Malalaman din natin agad. Sige, sasama ako. Mabuting desisyon. Dalhin siya. Tara na. Gumalaw kayo. Walang gumagalaw. Manatili kayo dyan. Isko, sina Marco at ang kanyang kasintahan. Dinala na namin silang dalawa. Kailan pa naging ang isang lintik na mason na tulad mo na napakasikat at pogi sa mga babae? Ha ha ha. 4 na gintong bulaklak ng lungsod ng Tanaw Dagat. At 2 pala sa kanila. Ang nobya mo. Ha ha ha. Sir, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Hindi po talaga ako ang nobya niya. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Huwag kang magmadali, Binibining de la Cruz. Kapag natapos na namin si Ethan, mananatili ka at magsushooting ng ilang video kasama namin. Kang ipangako mong hindi ka magsasalita. Natural na pakakawalan ka namin. Ha ha ha. Na pala. Gino. Di ba't ikaw ang malakas? Ngayon, nasa kamay mo na ako. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa'yo? Sampilin mo ang sarili mo ng 100 beses. At humingi ng tawad sa bawat sampal. Pagkatapos, dalhin mo ang lahat ng tauhan mo. At sumuko sa koanihan ng pampublikong seguridad. Gago ka, baliw ka ba? Ako ang nagtatanong kung ano ang gagawin ko sa'yo. Binata, mabuti pang sundin mo ng eksakto ang sinasabi ko. Yan na halos, ang tanging paraan mo para makalabas. Ha ha ha. CJ, nakikita kong hindi ka susuko hanggat hindi ka nakaharap sa kamatayan. Tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo kapag tapos na ako sa'yo. Tao, Hoy, kunin ang chainsaw, putulin ang kamay niya. Tingnan natin kung gaano pa siya kayabang pagkatapos. Opo, boss. Ay, kayong mga ito, pwede tayong mapatay nito. Makinig kayo, pumasok kayo sa negosyong ito. Para sa pera, yan lang ang totoo. Tingnan ninyo, bibigyan ko kayo ng pera. Hayaan ninyo lang kaming umalis. Deal? Ha ha ha, Binibining de la Cruz, napaka-inosente mo. Sisuhulan mo kami? Sa palagay mo, mas mayaman ang pamilya mo kaysa sa pinakamayamang pamilya sa lungsod na ito. Ha 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 ha. kaya pala ang pamilyang Cruz. Huwag mong intindihin ang mga ito, kaya ko to. Ay, Gino, ikaw muna ang dapat mag-alala sa sarili mo. Huwag kang kikilos, Ginoo. At ang mga bala sa baril na ito ay walang mata. Pusta ko, hindi mo ako matatamaan. Anong tinitingnan mo? Kunin siya.
Binigla mo ako. Ethan, hindi ko nagagawin ulit, ipinapangako ko. Pakiusap, maging mabait ka sa akin. Ethan, Kung ako ang narito ngayong gabi, humihingi ng awa para sa buhay ko, papayagan mo ba ako? ako. Dahil hindi mo gagawin. Ano ang nagbigay sa'yo ng ideya na papayagan kita? Ethan, pakiusap, humihingi ako sa'yo, patawarin mo ako. Huwag mo akong patayin. Ethan, Nalate ako, Pangulo. Hinihintay ko ang parusa mo. Ang mga crews ay narito na. Wala kang pakialam. Oh, tama. Paano mo ako nahanap? Ang GPS ng iyong telepono, Pangulo, ay nagpakita ng anomaly. May masamang pakiramdam ako, kaya nagdala ako ng backup. Nakikita ko. Paano ang mga ito? Alisin ang lahat ng mga katawan. Ang sino mang buhay pa, ay bibigyan ng one-way ticket sa Psych Ward. At ang pamilya Cruz. Hindi natin sila basta-basta papayag ang lumakad. Patience. Huwag ipaalam ang ating plano. Kapag nakakuha ka ng controlling stake sa grupo ng crews, iyon ang oras na, ibababa natin ang hammer. Naintindihan. At sino siya? Oh, tama. Muntik ko na makalimutan. Siya ang bestie ni Sofia. Paano siya? Dalhin siya kasama natin sa ngayon. Andrea, gising na. Gising na, Andrea, gising na. Halika na. Mabuti naman, nagising ka rin. Anong nangyayari sa'yo? Ano ng problema mo? Ang lapit-lapit mo. Nag-aasar ka ba sa akin? Ako, Teka, hindi ba tayo ay malapit ng mapatay? Naku, nasaan tayo? Nasa langit ba tayo? Patay na ba tayo? Ha? Nasaan ako? Langit na ba ito? Hindi ako patay, di ba? ito ang Clearwater Estates, Villa 8. Teka, Clearwater Estates. Villa 8? Zenith Capital Group, ang bahay ng Pangulo. Tama ka. Eh bakit tayo? Nandito, pwede kayang, ang Pangulo ng Zenith Capital, ang nagligtas sa atin. Kung ganoon ang iniisip mo, tama ka. Mailiwanag sa dulo ng tunel. Hindi ko inakala na ililigtas ako ng Pangulo ng Zenith Capital. Parang isang bayani na sumagip sa prinsesa. Ako, si Andrea, ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Pero sandali lang, bakit naman ililigtas tayo ng Pangulo ng Zenith Capital? Nang ganito, Oh, baka biglang naisip ng Pangulo ng Zenith Capital na sa bahay niya, yung lalaking nagpapapintura sa mga dingding niya, ay dinukot. Kaya sa galit, iniligtas niya ako. may punto ka. Siyempre, doon sa restaurant, maraming tao ang nakakita sa atin. Pwede na yan. Binibining de la Cruz, gising na kayo. Pakiusap, pasalamatan mo ang iyong Pangulo sa pagsagip sa amin. Nasaan po ba ang inyong Pangulo? Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya ng personal. Paumanhin po, natutulog na po ang aming Pangulo. Sige po, babalik na lang po ako sa ibang pagkakataon para personal na magpasalamat sa kanya. O sige, tungkol sa nangyari ngayon, kung maaari po, sana'y huwag ninyo itong ikalat. Huwag po kayong mag-alala, Binibining Santos. Itatago ko po ito hanggang sa libingan ko. Hindi na po namin kayo abalahin pa. Aalis na po kami. Sige, Ginoo, bilisan mo. Ano? Ginoo, bakit bigla kang naging ganito katanga? Hindi ka sasama sa akin. Huwag mong sabihin, talagang plano mong manatili dito. Sa tingin mo, lugar mo ito. Tara na, ngayon. Ito ang tahanan ko. Walang kwenta, lahat kayo. Isko ay isang ganap na lalaki, at sinasabi mo sa akin na hindi mo lang siya mahanap. Gabriel, ang huling pagkakita sa Isko, sa restoran na iyon, dinala niya ang Marco at ang iba, pero pagkatapos, bigla na lang, siya ay nawala na parang bula. Marami akong mga kasama na nagtrabaho dito, pero hindi pa rin kami nakahanap ng bakas. Posible ba na? Habang nakikipag-ugnayan sa Marco, siya ay napasubo sa problema? Imposible. Desperado si Isko, armado pa siya.
hindi siya maaaring matalo sa isang karaniwang manggagawa sa konstruksyon. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Magpatuloy sa paghuhukay. Pumunta ka mismo sa ang sindikato ng Tigre. Kumuha ka ng mga tuwirang sagot para sa akin. Nakuha mo na, Gabriel. Makinig ka sa iyo. Sa 9 na buwan, magiging ama ka na. Pwede bang huminahon ka ng kaunti, tigilan ang paghahanap ng away palagi? Kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin ng sanggol at ako? Sige, mula ngayon, susubukan kong huminahon. Oh, tama. Buntis na ako ngayon. Hindi ba tayo dapat pumunta at makipagkita sa ating mga magulang? Oh, hindi pa oras. Kung gayon, kailan magiging tamang oras? Ang lola ay, sinusubukan ka pa rin. Bukod pa rito, kailangan ko pa rin tulungan ng pamilya Garcia na umangat. Ang ating mga pinagmulang pamilya ay lubhang magkaiba. Gusto kong maghintay hanggang ang ating mga pamilya ay magkatugma. Hindi ako nababahala na mahirap ka. Kalimutan mo na. Marami namang nangyayari sa bahay. Kapag dumating ang oras, susubukan kong kumbinsihin muna ang aking mga magulang. Pagkatapos ay maaari na tayong bumisita sa iyong pamilya. Sige, kahit anong sabihin mo. Hoy, Sophia. Sophia, bakit ka pa rin kasama nitong gwapong lalaki? Oo, Sofia. Paano kung malaman ng presidente ng Zenith Capital ang nangyari? Anong gagawin natin? Nanay, tatay, hindi ako magpapakasal sa presidente ng Zenith Capital. Pero Sophia, siya, ay kalimutan mo na. Pakiusap, bumalik kayo at sabihin kay Lolo na huwag dalawin ang 70 milyong dolyar mula sa Zenith Capital. Ibabalik ko ang bawat sentimo pagdating ng panahon. Hindi mo kaya, Sofia, paano naman natin malulutas ang problema natin sa pera? Ang problema sa pera ng pamilya natin. Ako na ang bahala maghanap ng solusyon pagdating ng panahon. Walang kapintasan ang pagkatao ni Sofia. Malalampasan din niya ang pagsubok. Pero, ang pagtulong sa pamilya Garcia na umangat, iyon ang mahirap na bahagi. Mayroon ka bang mga kumikitang proyekto kamakailan? Ang Zenith Capital ay talagang maraming kumikitang proyekto. Pero duda ako kung tatanggapin ni Binibining Garcia ng anumang tulong. Paano kung nang hindi niya nalalaman? Maghanap tayo ng third party na makikipagtulungan sa kanya? Sa ganoong paraan, sa palagay ko, hindi siya tatanggi. Hindi masamang ideya. Pero sino kaya ang mahahanap natin para maging angkop na third party? Ang pangatlong partidong ito ay dapat na may impluensya at mapagkakatiwalaan. Pinakamahalaga, kailangang maganda ang relasyon nila sa pamilya Garcia. Mahirap maghanap ng ganoong tao. Pangulo, narito na si Binibining de la Cruz. Sabi niya, gusto niyang magpasalamat sa iyo dahil sa pagligtas mo sa kanyang buhay. Andrea. Aba, ang perpektong kandidato ay dumating na nga. Papasukin mo siya. Opo, sir. Pangulo, narito na si Binibining de la Cruz. Papasukin mo siya. Ang boses ng Pangulo, ang lalim at kaakit-akit. Sir, utang ko sa'yo ang buhay ko. Dumaan ako ngayon para lang magpasalamat sa'yo. Binibining de la Cruz, pinahahalagahan ko ang iyong damdamin. Sir, ang kabutihan ninyo, hindi ko iyan malilimutan. Naisip ko lang, kung maaari ba tayong maging magkaibigan. Binibining de la Cruz, magkaibigan na tayo. Talaga po, sir, magkaibigan na ba talaga tayo? Ngayon, Siyempre naman. Andrea, narinig ko. Malapit din kayong magkaibigan ni Sofia. bestie ko siya. Bestie, hindi palaging maganda ang ibig sabihin nun. Kung bestie mo siya, alam mo sigurong mabuti ang pagkatao niya. Nagtataka ako tungkol kay Sofia. Ano ba talaga siya sa personal? Napakabuting tao ni Sofia. Matuwid at mabait siya, masigasig at desidido, at naninindigan siya sa kanyang mga prinsipyo. Para sa akin, pareho siyang guro at kaibigan. Kaya hindi lang kayo kaibigang panandalian. Talagang hindi ako binaygo ni Sofia. Lalo akong nakatitiyak ngayon. Na tama ang pagpapadala ko ng mga regalo sa pagpapakasal sa pamilya Garcia. Ay tama. Pero gaya ng alam mo, may kaya ang pamilya ko. Para maiwasan, na pagkatapos naming ikasal ni Sofia, ang tsismisan ng mga tao sa amin. Napagpasyahan ko, natulungan kong paunlarin ang pangalan ng pamilya Garcia. Ang bait-bait mo naman po, sir. Laging nauna si Sofia sa isip mo. Naiinggit ako. Pero hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Dahil si Sofia, ayaw tumanggap ng anumang tulong mula sa Zenith Capital. Kaya gusto kitang pakiusapan, Andrea, na gawin mo ang isang pabor para sa akin. Anong klaseng tulong?
Narinig ko na ang pamilya mo, ang mga De La Cruz, ay nasa real estate. Tama. Ito ang gusto kong gawin mo, magtayo ka ng bagong kumpanya. Ako ang magiging tahimik na tagapagtaguyod. Pagkatapos noon, titiyakin kong tuloy-tuloy ang daloy ng mga proyektong mapupunta sa'yo. Pero may isa akong kondisyon. Kailangan mong isama si Sofia sa proyektong ito, at kalahati ng lahat ng kita ay diretso sa kanya. Sir, seryoso ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Hala, hindi, yon hindi ang ibig kong sabihin. Naiisip ko lang na yung ganitong kaswerteng bagay ay hindi posibleng mangyari sa akin. Kung hindi handa si Binibining De La Cruz, ay hindi handa, edi kalimutan na lang natin na nabanggit ko ito. Sasali ako. Para sa amin, ito ay magiging isang malaking biyaya. Bakit ko naman tatanggi? Mabuti, kapag ang bagong kumpanya mo ay nakatakbo na, ipapadala ko ang unang batch ng pondo sa account ng kumpanya mo. Pagkatapos, gamitin mo ang perang yon para bilhin ang mga bakanteng lupa sa paligid ng distrito ng Hilagang Gubat, lahat ng 50 ektarya. Bilhin mo lahat. Distrito ng Hilagang Gubat? Pero di ba lupang Tiwangkal lang yon? Dati, pero hindi na magtatagal. Ibig mong sabihin, Plano ng lungsod na paunlarin ito. naiintindihan ko. Ito ang card ko. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ang numero sa card para makontak ako. Sir, birthday ko talaga ngayon. Libre ka ba ngayong gabi para pumunta sa birthday gala ko? Ang pamilya De La Cruz ay matutuwa kung makasama ka. Dadaan ako kung may oras. Aalis na ako. Hoy, Ginoo, tingnan mo, tungkol sa sinabi ng mga magulang ko. Huwag mo sanang isipin. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Gagawin ko lahat para mapapaniwala sila. huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sineseryoso. Oh, tama. Ngayong gabi, birthday gala ni Andrea. Sumama ka sa akin, okay? Okay, sasanduan ko na kayo. Andrea, sa tingin mo ba'y darating ang Pangulo ng Zenith Capital? Hindi ako sigurado, tatay. Pero inimbita ko siya. Hindi ko lang alam kung maglalaan siya ng oras sa abalang schedule niya para pumunta. Maghintay tayo ng kaunti. Ang Pangulo ng Zenith Capital, ang ating panauhing pandangal. Talagang hindi natin maaaring magkaroon ng anumang kapabayaan o kawalang galang. Hoy! Hindi ba yan si Sofia? Bakit siya sumakay ng electric bike? Tatay, yung lalaki sa e-bike. Si Ethan, ang manggagawa sa konstruksyon. Gusto yata mamatay ng gago na yon. Hoy, sayo ba yung electric bike na yan? Alisin mo yan, ngayon din. Akala mo ba parking lot ito? Hoy! Yung scooter mo ba yan? Ilipat mo. Ngayon. Dito ba ang parking mo? Hindi. Saan pa ba ako dapat mag-park? Diyan sa eskinita, sa tabi ng basurahan, diyan mo iparada. May, napaka-importanteng bisita tayong darating anumang minuto. Nakakahiya sa buong pamilya. Na nakapark yan sa pintuan. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Pamilya natin sila. Hindi na kailangan ng mga formalidad na yan. Sofia, Ginoo. Hayaan mo na lang dyan ang scooter. Hindi na kailangang ilipat. Magsisimula na ang party. Pasok na tayo. Punta tayo doon. Binibining De La Cruz. Binibining De La Cruz. Binibining De La Cruz. Sir, magsisimula na ba tayo, sir? Mukhang hindi na darating. Ang iinayon ngayon. Dumating na ang guest of honor. Iyong boss ng sindikato ng Tigre. Si Tigre. Siya ang boss ng sindikato ng Tigre. Tigre. Kaya ang malaking tao na hinihintay ng pamilya De La Cruz ay Tigre. Oh, Tigre, ang pagbisita mo ngayon, sa aming simpleng bahay, ay isang napakalaking karangalan. May party. Tiger, birthday ng anak ko ngayon. Kaya, nag-invite kami ng mga kaibigan at pamilya.
para mag-inuman. CJ, kunin mo ang magandang alak. Para toast kay Tigre. Mga kasama. Ngayon, kung hindi kami ang pinakamagaling na host, patawarin mo kami. Tigre, ang pagbisita mo ngayon ay isang malaking karangalan, isang tunay na kasiyahan. Ako mismo ang mag-toast sa'yo. Hindi ako umiinom ng inumin na binuhos ng lalaki. Ikaw, halika rito, magtimpla ka ng inumin para sa akin ngayon. Ang kapatid ko na isko ay nawawala. Binibining de la Cruz. Narito ako para sabihin mo sa akin kung nasaan ang kapatid ko. Ikaw, Sandali, ang kapatid mo. tama. Hindi ko pa siya nakilala. Pero sa pagkakaalam ko, ang huling pagkakataon na may nakita sa kapatid ko, kasama mo siya, Binibining de la Cruz. Kung ikaw, Binibining de la Cruz, ay hindi magsasabi ng totoo sa akin, kailangan kong gawing masakit ang buhay ng buong pamilya mo. Ay, naku. Andrea, kailangan mong mag-isip at mabilis. Nakita mo ba ang kapatid ni Tigre o hindi? Kung may alam ka, sabihin mo sa kanya. Ngayon, Talagang hindi ko nakita ang kapatid ni Tigre. kaya ang Binibining de la Cruz ay pinili ang mahirap na daan, sa halip na ang madali. Kanina sinabi ko sa'yo, na halika rito at magtimpla ng inumin para sa akin. Bini ba kayo? Tigre, pakiusap, huwag kang magalit. Maging makatuwiran tayo tungkol dito. Tingnan mo, ang Binibining Garcia dito ay aming pinagpipitagan ng bisita. Hindi tama para sa kanya na magsilbi sa'yo. Bakit hindi ako ang magtimpla para sa'yo? Sino ba sa tingin mo ang iyong sarili? Hindi ka karapat-dapat kahit linisin ang sapatos ko. Kung gagalitin mo ako ngayon, ang buong pamilya de la Cruz ay wawakasan. CJ, bibigyan ko kayo ng 3 minuto para maging maayos ang kwento mo. Sabihin mo sa akin ang totoo kung nasaan ang kapatid ko. At ikaw. Ito ang huling pagkakataon mo. Halika rito at magtimpla ng inumin para sa akin. Ako ang magtimpla para sa'yo. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Para pilitin ang babae ko, titigilan mo muna yan, lalapitan kita. O hindi, tapos na tayo. Itong manggagawa sa konstruksyon na ito ay nangahas na saktan ang isang miyembro ng sindikato ng Tigre. Ngayon, isinabit niya tayong lahat. Bata, malaki ang problema mo. Alam mo ba kung sino ako? Kasama ako sa sindikato ng Tigre. Eh ano naman? Tiger. CJ. Kunin mo ang mga tropa dito. Opo, sir. Hello, Pangulo. Nasaan ka na? Nasa bahay ng pamilya de la Cruz ako. Inaayos ko lang ang ilang basagulero. Paano nang ahas ang sinuman? Nagalitin ang Pangulo. Pangulo, hintayin mo lang. Padadalhan kita agad ng tao para asikasuhin ito. Hampas lupa. Hintayin mo lang. Ang mga tropa ko mula sa sindikato ng Tigre ay paparating na. Patay ka o hindi, wala na tayo. Tapos na ang lahat. At kayong lahat, hindi makakaalis kahit saan. Hoy, Ginoo. May komplikadong background siya. Wala tayo sa kanyang liga. Paano kung magtago na lang tayo? Nagbabalak kang tumakas. Walang ganoon. Kung susubukan mong tumakas, walang makakaligtas sa inyo. Ang mga kapatid ko sa sindikato ng Tigre ay nasa lahat ng dako. Saan ka tatakbo? Sindikato ng Tigre dito, sindikato ng Tigre doon. Paulit-ulit mo lang ang sinasabi. Hindi ka ba nagsasawa sa sarili mong salita? Diyos ko, umalis na tayo dito. Bilis. Binibining Garcia, pwede kang umalis, pero siya hindi. Kapag dumating na ang sindikato ng Tigre, wawakasan ang aming pamilyang de la Cruz. Huwag kang mag-alala. Ang ilang hamak na mga tambay ay hindi sapat para patakbuhin ako. Isa ka sa mga taong kailangang matuto sa mahirap na paraan. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang. Pagdating ng sindikato ng Tigre, huwag mong idamay ang aming pamilya. Tatay, sinasagip lang naman ni Ginoo ako at si Sofia. Kaya niya sinuntok si Tigre. Bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa kanya? Tumahimik ka. Ito ay tungkol sa kapalaran ng aming pamilyang de la Cruz. Mag-isip kang mabuti. Nakita mo na ba ang kapatid ni Tigre kahit saan? Kung may alam ka, sabihin mo agad kay Tigre. Huwag mong ipapataw ang sakunang ito sa aming pamilya. Kung may marinig ka, sabihin mo agad kay Tigre. Huwag mo kaming idamay.
Pakiusap, kailangan mong iligtas ang pamilya ko. Paano kaya na nagpadala lang ako ng mensahe sa Pangulo ng Zenith Capital at pagkatapos ko gawin iyon, tumunog na ang telepono ni Marco. Posible kayang si Marco ang Pangulo ng Zenith Capital? Hindi pwede. Talagang imposible. Sino ba ang humampas kay Tigre? Hoy, bata. Akala ko ba ang tapang mo kanina? Nasaan na ang yabang mo ngayon, ha? Ngayon, hindi ka na makapagsalita. At akala ko pa naman may tunay kang kapangyarihan. Ang totoo pala. Nagtawag ka lang ng isa pang grupo ng mga basagulero. Hampas lupa, nakakapagsalita ka pa. Mga pere, guluhin niyo yan. Tigil. Ang lalaking yun. Hindi naman siguro siya ang tinawag na backup ni Marco. Ano? Isang manggagawa sa konstruksyon. Anong klaseng malaking tao ang mahuhukay niya? Saan nanggaling ang galamay na to? Ang kapal ng mukha mong makialam sa mga gawain ng sindikato ng Tigre. Ikaw, sa tingin mo, karapat-dapat kang malaman kung sino ako. Kung gayon, hayaan mong ipakita ng mga tauhan ko, sayo. Pumasok kayong lahat dito. Opo, sir. Opo, sir. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Walang gagalaw. Sinong gumalaw? Babarilin sa lugar. Tigil. Kung may gumalaw, babarilin ko dito. Opo, sir. Ipulong ang mga itong mga gulo, at dalhin silang lahat. Hindi pwede. Kasama ako ng sindikato ng Tigre. Hindi mo ako kayang galawin. Sino ka ba? Gumawa ka lang ng 1 kilos, at babagsak ka dito. Dalhin sila. Tumayo ka. Kumilos ka. Tara na, bilis. Marco, kanina lang. Yung mga special ops na yon, ikaw ba ang tumawag sa kanila? Nangako ako kay Lola na itatago ang tunay kong pagkatao. Ay, nakakahiya naman. Ano ba yung special ops na yon, na nakatingin lang sa akin? Ibig kong sabihin, sa totoo lang, alam mo. Ay, ang totoo niyan. Hindi naman. Si Ginoong Reyes ang tumawag sa kanila. Kaya sila. Yung mga lalaki mula sa sindikato ng Tigre ay sumugod ng napaka-agresibo. Naghahanap ng away, handang gibain ang lahat, at hindi iginagalang si Sofia. Nakita kong nagiging magulo na, kaya nag-text ako sa presidente ng Zenith Capital. Kaya nga, yung mga taong iyon ng presidente ng Zenith Capital, gumamit siya ng koneksyon para mapunta sila rito. Andrea, sinasabi mo bang yung Special Ops Unit kanina? Yung Special Ops Unit kanina. Ang presidente ng Zenith Capital ang tumawag. Zenith. Kaya nga, yung opisyal, habang umaalis, ay bumabati kay Binibining de la Cruz, bilang paggalang. Siyempre. Tingnan mo, kung si Marco ang tumawag sa kanila. Hindi siya magtatrabaho roon, bilang construction worker. Pero, ikaw, lintik na mason, ang lakas ng loob mo. Ngayon, kung hindi dahil sa anak ko, na tumawag sa presidente ng Zenith Capital, ang pamilya namin, ay mawawasak dahil sa'yo. Paano mo nalaman na hindi ko kayang ayusin ito ng mag-isa? HMPH. Ayusin. Pakiusap. Ikaw. Hoy, Sofia. Lalabas muna ako para sagutin itong tawag. Sige, Sofia. Kailangan kong sagutin to. sige, sagutin mo. Yung Binibining Garcia. Si Marco Reyes. Palagi siyang mayabang. Halatang hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero, ang presidente ng Zenith Capital ay tunay na tapat sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Ginoong de la Cruz. Si Marco, hindi siya perpekto. Pero para sa akin, siya ang para sa akin. Kaya, Ginoong de la Cruz, pakiusap, sa hinaharap, huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. CJ, Tatay, tama na. Hayaan mo na lang. Sa huli, desisyon ito ni Sofia. Sofia, sumama ka sa akin sa CC. Kailangan kong mag-ayos ng makeup ko. Sofia,
May napaka-importanteng. Sasabihin ako sa'yo. Ha? Bakit ang seryoso-seryoso? Ang sasabihin ko sa'yo ay isang bagay na napakalaking pakinabang para sa negosyo ng pamilyang De La Cruz at Garcia. Puro kita, walang lugi. May insider information ang pamilya namin. Plano naming magtayo ng bagong kumpanya. Sofia, dapat sumali ka dito. Pagdating ng panahon, ang pamilya mo ay makakakuha ng kalahati ng shares. Tingnan mo. Alam mo na ang pamilya namin ay naubusan ng pera. Abala kami sa pagliligtas sa sarili namin ngayon. Paano kami makakapag-invest sa bagong kumpanya mo? Hindi kailangan ng puhunan. Ang bagong kumpanya namin ay may malaking boss na nagpupondo. Kami ang bahala sa operasyon. Ganito kaganda, HMM. At higit pa rito, tungkol sa pangalan ng bagong kumpanya, may naisip na ako. Pangalanan natin ito ng ating dalawa. Tawagin natin itong Bloomwell. Tingnan mo, hindi na nga tayo mag-i-invest. Tayo ay kikita lang at hati tayo sa kalahati. Ano sa tingin mo? Sinasabi mo, makakakuha kami ng parte ng kita nang hindi nag-i-invest. Oo. Teka, ganito kaganda. Bakit hindi na lang kayo ang gumawa? Bakit mo ako isinasali? Naku, ano ba? Bestie tayo, di ba? Hasyan tayo sa yaman. Pero, hindi ko lang talaga maunawaan. Naku, sige na. Tama na ang pero. Huwag mong isipin ng masyado. Ang usaping ito ay tapos na, okay? Sige. Sige, pag-usapan natin ng mas detalyado mamaya. Aalis na ako. CJ. Pangulo, Tungkol sa proyekto ng pamilyang Garcia, kumusta na ang progreso? maayos naman ang lahat. Tulad ng inyong inaasahan. Talagang napakagaling na estratehiya. Mabuti. Ay naku. Ang lugar sa palibot ng distrito ng Hilagang Gubat, yung 50 ektaryang lupain, ay tapos na sa wakas. Pagod na ako. Tingnan mo ang sarili mo. Ganap kang pagod. Mahalaga ang kumita ng pera. Pero kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Okay lang. Hindi ba't napagkasunduan natin? Ikaw ang bahala sa pagiging maganda, at ako ang bahala sa paggawa ng pera. Bukod pa riyan, nangako ako sa'yo, natutulungan kitang kumita ng malaki. Kung gayon sa nakaraang buhay ko, siguro'y iniligtas ko ang sansinukob para makilala ang isang bestie na kasing galing mo. Kung nailigtas mo man ang sansinukob o hindi, hindi ko alam. Pero, baka nga nailigtas mo ang Pangulo ng Zenith Capital. Ano ang ibig mong sabihin? Hello, ano? Ang distrito ng Hilagang Gubat ay magkakaroon ng isang malaking estadyum. Ang unang round ng pamumuhunan ay $100 milyong. Oy! Ano? Plano nilang magtayo ng malaking stadium sa distrito ng Hilagang Gubat. Ang unang round ay $100 milyong. Sofia, magandang balita. Ang unang investment ng bagong kumpanya natin ay malaki na ang kita. Malapit na tayong manalo ng jackpot. Ganoon na ba kabilis? Di ba? Sabi ko sa'yo may impormasyon tayo sa loob. Siyempre, hindi lang yan salita. Wow, ang galing mo. Oo nga. Ang dami kong ginagawa sa bahay nitong mga nakaraang araw. Natatakot ako baka wala akong oras na tumulong mamaya. Naalala ko lang, baka pwede si Marco na pumunta sa kumpanya. Tingnan kung may maitutulong siya. Ano sa tingin mo? Ano kayang maitutulong ng Ginoo na yan? Sa tingin ko, naaawa ka lang sa kanya, nagpapakahirap sa construction site. Masyadong mahirap ang trabaho sa construction. Kaya gusto mo siyang bigyan ng trabaho, di ba? Oh, sige na. Pumayag ka na, please. Bestie ko. CJ, dahil sa'yo, titingnan ko kung may posisyong bagay sa kanya, at hahanap ako ng isa para sa kanya habang andito na ako. Sige. Tapos na usapan. Aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. MHM. Polem. Sa suporta ng Pangulo ng Zenith Capital sa atin, ang pagkita ng pera ay parang, kumakain ka lang. Hindi. Parang si Bathala ng yaman mismo, ang nagpapakain sa atin.
Pangulo. Ang lola lang tumawag. Sinabi niya na ang ikatlong regalo sa pagpapakasal, para sa Binibining Garcia, ay handa na. Ang ikatlong regalo na? Ano ang nakuha ng ang lola? Well, ang ikatlong regalo sa pagpapakasal na ito, ay isang singsing na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar, ang Pink Star Diamond na singsing. Pero ang intensyon ng ang lola ay, gusto niyang direktang mag-propose ka sa Binibining Garcia. Pero teka, pero hindi ba sinabi niya dati na bago matapos ang siyam na bahaging regalo sa pagpapakasal, hindi ako pinapayagan na magpakita? Sinabi ko sa ang lola, ang nangyari. Talagang humanga siya sa karakter ng Binibining Garcia. Bukod pa, ang lola ay talagang umaasa na madaling makahawak sa kanyang apo. Talaga? Inaasam-asam ko ang araw na ito. Bilisin mo. Ihanda mo ang lahat. Bukas, mag-propose ako sa Sofia. Pangulo, huwag kang mag-alala. Lahat ay naasikaso na. Ang pamilya Garcia ay naabisuhan na. Maliban sa Binibining Garcia, lahat na ng iba ay alam na. Umaasa kami na maaari mo ibigay sa Binibining Garcia ang isang magandang sorpresa bukas. Mabuti. Kaya nga umaasa ako sa'yo. Andrea, Sofia. ang laki ng pagkakataon. Nandito ka rin para sa party. Ay, ako rin. Bigla na lang gustong-gusto ni Lolo, at ipinilit niyang pumunta ako. Tara na, sabay tayong pumunta. Elsa Denet. Ay, ano nang nangyayari? Bakit namatay ang lahat ng ilaw? Paumanhin sa inyong lahat. Ngayon, narito ako. Upang ipahayag ang aking pag-ibig. At upang hingin ang kanyang kamay. Sinong mapalad na babae kaya ang papakasalan ngayon? Baliw na babae. Ikaw ang mapalad na babae. Sige na. Ay, Ethan. Teka, ang presidente ng Zenith Capital. Ikaw. Tama ka, Sofia. Bago ngayon, dahil sa ilang dahilan. Kailangan kong itago ang tunay kong pagkatao. Sana, maiintindihan mo. Sa nakaraang buhay ko, siguro'y iniligtas ko ang sandaigdigan, para makilala ang isang napakagandang bestie tulad mo. Ha? Kung iniligtas mo man ang sandaigdigan o hindi, hindi ko alam. Pero, baka naman, ang presidente ng Zenith Capital ang nailigtas mo. Kaya, ang tagapagtaguyod sa likod ng Bloomwell Group. Ikaw din. Tama ka. Talaga. Nakuha ko. Alam ko ang ugali mo. Hindi ka direktang tatanggap ng tulong mula sa Zenith Capital. Kaya, ginawa ko ang iskamang iyon. Sofia. Ngayon, tutupad ko ang pangako ko sa'yo. Pananagutan ko kayong dalawa. Gagawin kong pinakamasayang babae sa mundo. Binibining Garcia. Inihanda ng Pangulo namin ito, bilang regalo sa pagpapakasal para sa iyo. Ito rin ang ikatlong regalo sa pagpapakasal, ang Pink Star Diamond na singsing. Sofia. Pakakasal ka ba sa akin? Oo. Pakakasal ako.